Mr. Silent Channel. Please don't skip the ads, at paki-like naman, share at subscribe mo na rin, salamat. Kabanata 1801 Hindi ka. 1801. Nakakita ng malaking bilang ng mga pulang dugong lumilipad na insekto, bawat isa ay parang balang, galit na bumubulusok mula sa ilalim ng rebulto, patungo sa venue. Isang grupo ng ang mga trabahador at tsuper, gayon din ang mga tao mula sa pintuang daan ng Shushan sa tabi nila, ay nahuli at mabilis na nakagat ng ilang lumilipad na insekto. Ano? Damn! Kumakagat ang uod na ito. Pinalo ng lahat ang mga uod sa kanilang mga katawan hanggang sa mamatay. Pagkatapos ng isang shot, ang mga uod ay sumabog sa isang maliit na masa ng plasma ng dugo, na naglalabas ng mahinang liwanag ng malansang amoy. Ling Yue. Agad siyang nag-react, kaya naglabas siya ng isang pagsabog ng tunay na diwa upang protektahan ang kanyang katawan, at sa wakas ay nakaligtas. Matapos makita si Shi, biglang may gustong intindihin. Nang magangat siya ng tingin, nakita niya ang parami ng lumilipad na insektong sumusugod sa venue. Nagmamadali siyang pumunta sa venue with light energy. Sa arena sa oras na ito, ang labanan sa pagitan ni Xiao Ziner at Xiang Yiqiu ay nakakaakit ng atensyon ng lahat. Pagkatapos ni Xiao, medyo natalo si Ziner noong una, bumangon muli at hindi na minamaliit ang kanyang kalaban. Bagamat kinokontrol ni Xiang Yiqiu ang ilang kolom ng tubig at gumamit ng tubig para itago ang kanyang posisyon at aura sa arena, hindi niya nagawang harapin ang antas ng cultivation ni Xiao Ziner ng direkta. Inis na inis si Xiao Ziner pagkatapos ng ilang magkakasunod na suntok, at direktang iniwasto ang dalawang Phoenix Flame Whips, na nagwawali sa arena sa malawak na hanay. Sa sandaling si Xiang, lumitaw ang figure ni Yiqiu, lumipad si Xiao Ziner upang i-lock ang Chi Machine, at pagkatapos ay itinapon ang isang gintong apoy ng Phoenix. Bang! Itinaas ni Xiang Yiqiu ng totoong yuan para harangin, ngunit itong Fangyan ay hindi nalipol ng tubig, at siya ay na-knockout sa ring. Bagamat nasa entablado ang mga manunood. Sa VIP stand, nagtataka si Su Qingzhou kung bakit walang balita mula kay Ling Yue, kaya napalingon siya sa silangan paminsan-minsan. Nagkataon na nakakita siya ng kakaibang pulang lumilipad na insekto mula sa likod ng stand sa silangang bahagi. Xiao Shu. Mabilis na nahulog si Ling Yue sa VIP seat sa oras na ito, anuman ang mahahalagang tao na nakaupo sa tabi niya. At direktang natagpuan si Su Qingzhou. Wei, anong meron? Nagulat si Su Qingzhou, nang makita ang ekspresyon ng kanyang matalik na kaibigan, naramdaman niyang may mali. Nalinlang tayo. Ang Nine Palaces Trap Dragon Formation na ito ay peke. Nakatago ang mga nakakalaso na insekto sa ilalim nito. Napakalungkot na sabi ni Ling Yue. Ano? Si Su Qingzhou ay medyo natigilan, tumingin siya sa mga pulang uod na lumipad sa mga tao sa stand, at itinaboy nila sila, na nagdulot ng kaguluhan. Gayunpaman, dahil napakaraming tao sa eksena at masigla ang eksena, karamihan sa mga tao ay hindi nag-react. Bilang karagdagan, sabi ni Ling Yue na may pag-aalala, mabagal ang reaksyon ko. Ang Nine Palaces Trap Dragon na ito ay nangangailangan ng maraming aura formations para maging mabisa, ngunit kahit na ang mga estatwa na ito ay gawa sa mga tamang materyales, wala silang tulong ng mga espiritual na bagay tulad ng Honghuang Stone, kaya ang epekto ay napaka-epektibo. Hindi maganda. Ang taong dinisenyo ang lahat ng ito ay sadyang naghihintay para sa amin upang ilipat ang rebulto. Ang gusto niya ay ilagay ang mga lumilipad na insekto sa oras na ito, kapag ang lahat ay nasa venue. Su Qingzhou, wala akong pakialam, kaya dali-dali kong kinuha ang aking mobile phone at nag-utos, hayaan ang live broadcast room na mag-broadcast kaagad. Lahat ng mga tao ay agad na lumikas. Magmadali. May pag-atake ng kaaway. Natanggap ng mga tao sa live broadcast room ang order, bagamat nagulat sila, nagmamadali pa rin silang pumunta. I execute kasi, hindi biro ang ganitong bagay. Pero kahit ganoon, may mga lumilipad na insektong pumasok sa venue, at dumarami ang lumilipad na insekto mula sa iba't ibang direksyon. May naglilipat pa ba ng rebulto sa iba't ibang direksyon? Biglang may naisip si Ling Yue, at napatingin sa kinaroroonan ng Shenlang clan. Nasaan ang mga tao mula sa angkan ng Shenlang? Su. Tumingin si Qingzhou at nalaman niyang hindi tama ang sitwasyon. Hindi bababa sa kalahati ng mga miyembro ng Shenlang clan tulad ni Ye at Ji ay wala sa kanilang mga upuan. Ang venue noon. Napakalaki kaya hindi nila gaanong pinansin kung saan lumalabas ang mga tao. Tama si Ye Fan. May mali sa mga tao ng Shenlang clan. Ye Feng. Nasaan si Ye Feng at ang Huang Xiang na iyon? Nalaman ni Ling Yue na wala na rin ang dalawa. Si Su Qingzhou ay nanginginig sa galit, at nagmamadaling tinanong si Su Zin na nasa tabi niya, hayaan mong bantayan mo sina Ye Feng at Huang Xiang, nasaan ka? Dito, sinabi ni Su Zin na may blangkong mukha, wala ba sila? Su. Sandaling natigilan sina Qingzhou at Ling Yue, at sa sandaling ito napagtanto nila na may kakaibang katahimikan sa kanilang paligid. Ang ilan. Ang mga tao sa VIP seat, kabilang ang ilang sinaunang mandirigma tulad ni Su Zin, ay hindi masyadong nasasabik sa mga salita ng dalawang babae.
Ang mga ito. Pinagtitinginan ng mga tao ang dalawang babaeng may mapupungay na mata. Sa venue, dahil sa dumaraming mga lumilipad na insekto, sa wakas ay napagtanto ng lahat na may mali. Miserable. Hiyawan, dagandong ng galit, at lahat ng uri ng panik na tawag, sunod-sunod. Sigaw ng host broadcast, at walang tunog. Magulo ang satellite live na broadcast ng buong eksena, at natural na nalilito at kinakabahan ang mga manunood sa buong mundo nang makita nila ang eksenang ito. Daan-daan ng mga angkan, libu-libong mga sinaunang mandirigma, ang ilan ay nakagat sa sandaling ito, at ang ilan ay nagtataboy sa mga lumilipad na insektong ito, ang eksena ay gulo. Ang mas nakakatakot ay ang ilang mga sinaunang mandirigma ay nagsimulang magalit at pumatay ng mga tao nang walang pinipili. Ang dugo ay patuloy na lumilipad sa paligid ng eksena. Kinulayan ng pula ang lupa. Ang pagbubukas ng clan convention ay napakaikling panahon, at agad nitong pinasabog ang buong mundo, ngunit sa sobrang nakakatakot na paraan. Paano ito? May kumokontrol sa kanila. Namutla ang magandang mukha ni Su Qingzhou. Ate, lumapit si Mumumo at nalaman niyang hindi tama ang sitwasyon, kaya mabilis siyang tumakbo sa tabi ni Su Qingzhou. Niyakap ni Qingzhou ang kanyang kapatid, ngunit nakarinig ng malungkot na boses. Sister-in-law, Weiwei, hinahanap mo ako. Ang mga figure ni na Yefeng at Huang Xiang ay lumitaw sa gilid ng mga VIP seat. Kakaibang ngiti si Yefeng sa kanyang mukha, ngunit sa sandaling ito, may bahid ng kawalang katauhan sa kanyang mga mata. Nagising si Ling Yuwei sa sandaling ito. Maraming bagay ang pinagsama-sama sa kanyang isipan, hindi niya maiwasang manginig at sinabing, ikaw ang nagdisenyo ng lahat ng ito mula pa sa simula. Ngumisi si Yefeng, Ling Yuwei, hindi mo ba talaga iniisip? Gusto kitang pakasalan. Si Ling Yuwei ay may galit na tingin. Ang kanyang mukha, hindi mo talaga planong sumali sa clan convention sa simula pa lang. Iminungkahi mong lumahok sa clan convention competition para lang makahanap ng dahilan para hayaan si Yefan na iligtas muna ang iyong buhay. Maghintay hanggang ngayon. Ikaw. Ipakita ang iyong reforma sa lahat ng dako, ibig sabihin, hayaan ang lahat na tulungan ka at protektahan ka. Mas sigurado na hindi ka papatayin. Madalas kang pumunta sa bahay ni Ji para kontrolin ang pamilya Ye at ang pamilya ni Ji gamit ang mga kakaibang bagay na ito ng palihim, para matulungan kang ayusin ang sitwasyong ito. Kahit na. Sa pagkakataong ito ay sinundan mo ako sa kumperensya, dahil nag-aalala ako na makita ko ang siyam na palasyo na nakulong sa dragon ng masyadong maaga, ilipat ang rebulto ng maaga, at sirain ang pinakamahusay na oras upang palayain ang mga lumilipad na insekto. Ikaw. Hindi ka Yefeng. Kahit na magkunwari si Yefeng, hindi siya magkakaroon ng ganoon kalalim na pukona. Ikaw. Sino ka ba? Kabanata 1802 ito ay sobrang nakakatawa. Noong 1802, ang ekspresyon ni Yefeng ay naging sobrang malamig at madilim, at ang kanyang mga mata ay tila may walang katapusang hinanakit, tulad ng isang demonyo na pumili ng mga tao at nilamon sila. Hindi ko kayang tiisin kayong mga tanga, hindi niyo ako siniseryoso. Sa tingin mo ako ay isang tanga, ginagamit lamang at pinangungunahan ng ilong. You are my former fiancé, but never really looked down on me, even now, you actually think that the person who designed all this is not me. Galit na tumawa si Yefeng, ha. Ling Yuwei, ang dating Yefeng ay patay na talaga. Ngayon upang pahirapan ka hanggang sa kamatayan ay ang tunay. Isang Yefeng na hindi mo kayang panindigan. Natigilan si Ling Yuwei, nang marinig ito, medyo nalito siya, ito kaya ang totoong Yefeng. Kung ikaw si Yefeng, bakit mo ito ginagawa? Hindi kaya ang pagsira sa sarili mong angkan ay magpapasaya sa iyo? Bakit? Sinulyapan ni Yefeng ang lugar kung saan nagsimula ang madugong pagpatay, at ninisyon, kailangan ko pa itong gamitin. Itanong. Dahil inalis na ni Yefan ang aking dignidad, karangalan, pagkakakilanlan, at kahit isang babae. Gusto ko pa bang maawa sa sarili ko, mamuhay ng masunurin sa lansangan, at maging asong gala? Minamaliit mo akong lahat, Yefeng. Gayunpaman, salamat sa iyong pagmamaliit, lahat ay ayon sa gusto ko. Hahaha. Mas gugustuhin kong sisihin ako ng mundo kaysa ako ang sisihin ng mundo. Kung hindi ko makuha, sisirain ko lahat. Sa sandaling ito, isang marahas na apoy na buhawi ang nagmula sa langit. Boom! Isang masa ng apoy ang sumabog sa. Tumayo, umatras si Yefeng, iniwasan ang suntok. Si Xiao Ziner ay natatakpan ng apoy ng Phoenix, at malamig na tinitigan si Yefeng, alam kong babalik ka sa clan, walang maganda. Sa tingin mo ba ay mayayanig ng maliliit na pandaraya na ito ang pundasyon ng angkan sa loob ng libu-libong taon? Matagal nang nasira ang pundasyon ng angkan. Mula ngayon, malalaman ng buong mundo na ang angkan ay nawasak ng aking mga kamay, Yefeng. Ang mga mata ni Yefeng ay naging ganap na eskarlata, ikinaway niya ang kanyang kamay at sinabing, ngayon ang buong venue ay nasa ilalim ko. Biglang dumami ang mga tao, miyembro man sila ng angkan, mga sinaunang mandirigma, o ordinaryong mga manunood, ang nagsimulang makakita ng mga eskarlata na mata sa mga kinatatayuan sa lahat ng direksyon. Ang isang mabangis na ekspresyon ay nagsimulang lumitaw sa mukha ng isang tao,
tulad ng isang nagising na hayop, at nagsimulang umatake sa mga taong hindi nagbabago sa paligid. Maraming tao na nag-aaway pa ang biglang naging magkaaway. Ang ilan. Ang mga tao ay nahuli at nasugatan ng mga baliw na umaatake na ito. Matapos makagat, ang dugo ay nahawahan at mabilis na naging hindi makontrol. Ang ilan. Ang mga mapagbantay na sinaunang mandirigma, umaasa sa proteksyon ng katawan ng tunay na kakanyahan, ay hindi nakagat at nahawahan ng mga lumilipad na insekto, ngunit gayon paman, isang malaking bilang ng mga sinaunang mandirigma ang na-recruit na. Ang mga sinaunang mandirigma na gising pa sa eksena ay kailangang harapin ang mga baliw na sinaunang mandirigma. Nang makita ito, mabilis na tumalikod si Xiao Ziner at sinabing, umalis na kayo. Haharapin ko siya. Gustong umakyat ni Ling Yuwei para tumulong, ngunit hinawakan siya ni Su Qingzhou at mahinahong umiling, go. Gawin ang makakaya namin. Kung ano ang ginawa mo. Sa ilang mga nahawa ang Su Jin at iba pa sa paligid niya ay direktang binaril ang tatlong anak na babae ni Su Qingzhou, ngunit si Mumumo ay walang gaanong pagsisikap, at ang kanyang mukha ay namutla sa takot. Hinarap ni Su Qingzhou ang pamilyar na mga nasasakupan, ang kanyang mga pilak ng ngipin ay mahigpit na nagigting, at inilabas niya ang isang pagsabog ng Xuanming True Essence gamit ang isang palad, na direktang nagpalamig ng ilang mga sinaunang mandirigma sa lupa. Hulihin sila. Malamig na nagutos si Ye Feng, at isang grupo ng mga nahawa ang tao na nakagat ng lumilipad na mga insekto ang sumugod patungo sa pangalawang anak na babae ni Su Qingzhou. Ako ang kalaban mo. Sinindihan ni Xiao Ziner ang Feng Yan sword sa kanyang kamay, at mabilis na sumugod, naglaslas gamit ang isang espada, gumuhit ng kulog ng apoy. Ngunit hindi sinasadya ni Ye Feng na makipaglaban, mabilis siyang umatras, isang kulay dugong enerhiya ang lumitaw sa kanyang katawan, at ang bilis ng kanyang katawan ay biglang bumilis. Mayroong ilang mga bisita sa ilalim ng kanyang. Mabilis na kontrolin ang kanyang harapan, hinaranggan ang suntok ni Xiao Ziner, at direktang naging scapegoat. Dumating si Ye Feng sa gitna ng venue at sinasadyang kinokontrol ang kulay dugong lumilipad na mga insekto sa kalangitan, umaatake sa mas maraming tao. Biglang tumalon ang figure mula sa karamihan, isang tigre ang tumalon, at isang kamao kay Qian ang hamampas kay Ye Feng. Tumango si Ye Feng. Ang kanyang kamay at naglabas ng isang kalasag na binubuo ng kulay dugong enerhiya, na direktang lumalaban sa suntok. Pinsan. Maaari ka pang umatake. Ngumisi si Ye Feng. Ang lalaking nakatayo sa RG. Lumapag si Han Tian na nakabackflip, nakatingin kay Ye Feng, ano ang ginawa mo sa aming mga angkan? Tanungin mo ang tatay mo, Ji Yutang, ano ang ginawa niya sa akin? Siya rin ang salarin na some sa akin. Si Ye Feng ay umungal ng malakas. Ji Han Tian, anong kalokohan ang pinagsasabi mo sa isang loko? Patayin ng diretso. Sa sandaling ito, inalis ni Xiao Ziner ang mga nahawa ang tao na nasalikop sa kanyang pagkakasalit, at direktang sumugod, at isang Phoenix Flame Whip ang direktang tumama kay Ye Feng. Habang si Ye Feng sa Shenlong clan, maging ang mga ninuno at elder gaya ni na Ye Chunhua, Ye Tian at Ji Tianfeng ay nahawa. Nakita ko sina Ye Chunhua at Ji Tianfeng na direktang sumugod palabas ng crowd at ipinakita ang Dragon Claw technique kay Ji Han Tian. Hindi magaling si Ji Han Tian na maliitin ang kalaban, kaya nagpakawala siya ng apoy ng dragon sa buong katawan niya at nakipag-away sa dalawang ninuno. Fenger, bakit mo ginagawa ito? Si Ye Longteng ay sumugod sa gitna ng venue sa oras na ito, sumisigaw na may kawalan ng pag-asa at galit sa kanyang mukha. Biro ni Ye Feng. Mahal kong tiyuhin, hindi ka ba nakadarama ng kaginhawahan kapag nakakita ka ng napakagandang tanawin? Sabi ko, itong clan meeting, magdadala ako ng surprise sa Shenlong clan. Sapat na ba ang surprise na ito? Oo. Namumula ang mga mata ni Longteng, at nanginginig siyang umiling, talagang tanga ako. Maniniwala akong magbabago ka ng paraan. Kung alam ko ng mas maaga, hindi ko dapat pinigilan si Ye Fan. Tama. Dapat mong hayaang patayin ako ni Ye Fan. Iniwan mo na sana ako. Inasahan pa niyang ililigtas ko ang Shenlong clan. Nakakatuwa kayo. Haha. Ang daming tanga. Basura. Itinuro ni Ye Feng ang mga baliw na Shenlong clan na tao sa paligid niya at sinabing, alam mo. Sa iyong kakayahan, matagal na sana kitang kinokontrol, ngunit hindi ko ginawa. Dahil gusto kong makita mo ng malinaw kung paano ko sinira ang lahat. Nais kong masaksihan mo, ang anak ng Diyos ng digmaan, sa iyong sariling mga mata kung paano ako naghiganti ng hakbang-hakbang. Dilaw na bibig bata. Gusto mong talunin ang angkan ng mag-isa. Tanging. Nakarinig ng dumadagandong na dagandong, isang lalaking nakaitim na may puti at pilak na electric light like true essence, parang isang sulyap, biglang lumitaw sa harap ni Ye Feng. Bang! Ang isang kamay ay parang kulog, at tumama ito sa ulo ni Ye Feng. Direkta. Ang buong ulo at leeg ni Ye Feng ay baluktot, at ang kanyang katawan ay parang electric shock, at siya ay direktang lumipad palabas ng 100 metro. Ying Qiong Patriarch. Lahat ay biglang nabigla. Ang unang ninuno ng White Tiger Clan ay itinuturing na nangungunang tatlong powerhouse sa mga sinaunang Diyos. Ngayon ang pagpapakita ng kapangyarihan ng White Tiger Clan ng White Emperor ay talagang napakabilis. Kabanata 1803 ang Walking Dead. 1803 ano.
Ang nakakatakot sa lahat ay si Yefeng, na binugbog hanggang sa puntong umikot ang kanyang ulo at leeg, na dapat sana ay namatay, ay tumayong muli. Nakita ko ang ulo ni Yefeng na nanginginig na may kulay dugong enerhiya, at ang kanyang ulo at leeg ay bumalik sa normal. Ying! Malamig ang mukha ni Qiyong at nakakunot ang kanyang mga kilay. Hindi niya naintindihan, bakit hindi ngayon lang pinatay ng suntok na iyon si Yefeng. Anong ginawa? Mas kakaiba ang pakiramdam niya na hindi niya makita ang cultivation ni Yefeng. Hindi ba ito isang sorpresa? Ang marangal na ninuno na si Yingqiong ay hindi man lang pinatay ang aking junior kahit isang galaw. Ngumisi si Yefeng, mga pulaka kayong mayabang sa ilalim ng balon, paano ninyo mauunawaan ang kapangyarihan na ibinigay sa akin ng mga Diyos? Ang mga Diyos. Xiao. Bumalik si Ziner na may pagtataka, nagkanlong ka sa God's Magic Seminar. Tinulungan mo ang mga Diyos na makitungo sa mga tao. Matatawag ka pa bang tao? Kayong mga sampi na tao ang Sumire sa akin. Ang isang grupo ng mga tao ay nagbago ng kulay, ang ilan ay may komplikadong mga mata, at ang ilan ay may paghamak. So siya ang may kasalanan. Sabay patayin siya. Traidor ng angkan. Sa oras na ito, parami ng parami ang nakapansin sa mga tao at nalaman na si Yefeng ang mastermind sa likod ng mga eksena. Ang mga nakakalaso na insekto ng Gu, ang mga matino na miyembro ng angkan, ay likas na galit na galit. Parami ng parami ang mga tao na nagtipon sa field, na nagbabalak na patayin si Yefeng para ilabas ang kanilang galit. Ngunit hindi sinasadya ni Yefeng na magpanik, sa halip ay kakaiba siyang inisyon. Hindi. Lahat, huwag pumunta dito. Sumigaw si Xiao Ziner, ngunit hindi gaanong nakinig. Ang walang napansin ay isang lalaking may maikling tangkad at walang cultivation ang dumating sa gilid ni Yefeng. Huang Xiang. Sinabi mo noon na kahit na may kaunting pagkakataon na maalala ka ng mundo, kusa kang mamamatay. Nangako ako sa iyo na bibigyan kita ng pagkakataong ito. Follow. Sinabi ni Yefeng bago niya makita ang walang ekspresyon na si Huang Xiang, na biglang nagtaas ng ulo at ibinuka ang kanyang bibig. Biglaan. Ito ay siksik na parang agos ng mga pulang insektong lumilipad na parang likidong lumipad mula sa kanyang bibig, butas ng ilong, tainga, at iba pa. Ang makulimlim at nakakatakot na eksenang ito ay direktang nagdulot ng panginginig sa likod ng lahat. Kaagad pagkatapos noon, ang katawan ni Huang Xiang ay sumabog ng isang putok, at naging isang bilang isang makapal na ambon ng dugo, lumipad ito palabas sa lahat ng direksyon. Walang mag-aakala na ang stalker na ito na sumusunod kay Yefeng ay isa palang human flesh biological bomb. Malaking bilang ng mga ambon ng dugo at lumilipad na mga insekto ang nagsalubong patungo sa mga ito ang mga miyembro ng angkan, sumalakay sa paraang hindi tinatagusan ng hangin. Kahit na maharangan nila ang mga lumilipad na insekto, ngunit nakalanghap ng dugo na may madugong amoy, biglang naramdaman ng mga miyembro ng clan na ito na may mali. Ito ay isang gamot para sa pampalusog ni Gu. Mga tao. Nagtataka din ako kung paano dinala ang mga makamandag na insektong ito sa lugar, at kung paanong hindi sila natuklasan noong nilinang sila. Talagang pinatubo sila ng mga tao. Hindi nakakagulat na ang taong ito ay may napakababang katalinuhan at paprotektahan lamang si Yefeng nang hindi alam kung paano mabuhay at mamatay. Isa lang pala itong walang utak na pupe. Ang ilang mga ninuno na may sapat na kaalaman ay nagmamadaling lumipad sa hangin sa oras na ito upang maiwasan ang mga ambon ng dugo at lumilipad na mga insekto, at sa wakas ay may naunawaan sila. Pero, kahit alam ng lahat ang tungkol sa mga bagay na ito, daan-daan pa ang lumitaw sa harap nila. Ang mga infected na tao ay nagsimula ng magpatayan. Dang! Xiao! Natagpuan ni Ziner ang kanyang sarili na napapalibutan ng mga bilog, direktang nagliyab ang apoy ng Phoenix, at isang vortex ng apoy ang pumalibot sa kanyang buong katawan. Pagkatapos sunugin ng mga taong nahawa ang iyon hanggang maging abo, lumipad ng diretso sa langit. Ate! Sa sandaling ito, pinakawalan ni Du Yuner si Hong Huwings mula sa kanyang likuran, lumipad sa gilid ni Xiao Ziner, at sumigaw, sinabi ni Ancestor Yushan na ang ating apoy ng Phoenix ay may mahimalang epekto sa mga makasalanan at makamandag na insektong ito, subukan muna nating sunugin ang mga lumilipad na insekto hanggang sa mamatay. Gayunpaman, tumanggi si Xiao Ziner na umalis, kung hindi mo papatayin si Yefeng, walang silbi na sunugin ang mga lumilipad na insekto. Pumunta at sunugin ang mga lumilipad na insekto, papatayin ko si Yefeng. Sa lupa, Yefeng sa ambon ng dugo, ngunit ngumisi siya, ang daming walang muwang na lalaki. Hindi mo ba iniisip na ako lang ang pinadala ng mga Diyos dito? Paano kung mayroon kang isang katulong? Kahit na kontrolin mo ang higit sa 70% ng mga tao dito, ngunit paano ang isang tunay na eksperto ay madaling kontrolin mo? Si Bai Yan ng White Tiger Clan ang nagsalita. Mas diretso si Han Tian, bigla siyang bumangon laban sa hangin, ang kanyang mga braso ay nagkadikit, at ang kapangyarihan ng apoy na dugo ng dragon ay patuloy na umaagos, na bumubuo ng isang bola ng pulang apoy at gininto ang enerhiya. Kay Dragon. Ang dagandong na gininto ang pulang sinag ng tunay na diwa ay lumikha ng isang marahas na shockwave, na direktang nag-aalis ng ambon ng dugo sa eksena. Ang katawan ni Yefeng ay nataman, ngunit siya ay naging isang masa ng nanginginig na dugo. Matapos mapasok, mabilis siyang bumalik sa kanyang anyo ng tao. Pinsan ko, nagmamadali ka ba?
Ngumisi si Ye Feng. Don't call me cousin, you don't deserve it, malamig na sabi ni Jihan Tian. Hindi ka ba mahilig makipagkumpetensya sa mga masters? Maaari kang makipag-away sa akin ngayon, ibinuka ni Ye Feng ang kanyang mga kamay. Ang pagpatay sa iyo ay pagpatay ng kasamaan, paano ang pakikipaglaban? Si Jihan Tian ay natatakpan ng apoy ng dragon, at siya ay lumusot pababa. Ang kamao. Ang landas na nag-iiwan lamang sa mga after images, ay sunod-sunod na tumama kay Ye Feng, ngunit ang katawan ni Ye Feng ay naging likido. Gaano man ang pag-atake ni Jihan Tian, hindi ito nakapagdulot ng malaking pinsala. Ito ay ang pagbabago ko. Ngumisi si Ye Feng, at biglang nabuo ang daan-daang kulay dugo na mga sinulid mula sa kanyang katawan, mabilis na sumalo kay Jihan Tian. Nagawa ni Han Tian na labanan sina Long Yan at Zhen Yuan, ngunit nalaman niyang ang enerhiya sa kanyang katawan ay mabilis na naubos. Paano? Ang katawan ng Gorfin na itinuro ng martial god, okay ba? Tumawa si Ye Feng na may baluktot na mukha. Sumimangot si Jihan Tian, naguguluhan siya, bakit hindi kayang saktan ng apoy ng dragon niya ang espiritu ni Ye Feng? Huwag kang magtaka, paano mo mahuhulaan ang kakayahan na ipinagkaloob sa akin ng mga Diyos? Nakita ni Ye Feng ang pagkalito ni Jihan Tian at nakangiting sinabi. Han Tian. Umalis si Ji Yutang sa pagkubkob sa oras na ito, nang makitang kontrolado ang kanyang anak, hindi niya napigil ang sumigaw ng may pag-aalala, lahat ng mga ninuno. Bilasan mo at tulungan mo ako. Isang kamay na kutsilyo ang ibinaba, at isang puting gintong ilaw ng kuryente ang bumungad. Ang mga sinulid na kulay dugo ng ngunit. Sa sandaling ito, naramdaman ni Jihan Tian na may mali. Tila si Ye Feng ay sinasadyang nagpahinga muna. Ama. Nanlaki ang mga mata ni Jihan Tian, at tulad ng inaasahan, umatras si Ye Feng at iwinagayway ang kanyang kamay, na ginawang kuko ng kulay dugong enerhiya, na direktang tumagos sa puso ni Ji Yutang na lumapit. Mahal kong tiyuhin, matagal ko nang hinihintay ang sandaling ito. Tumingin muli si Ye Feng kay Jihan Tian at Ninishan, paano ang 10 pagkakataong ito para patayin ang iyong ama, di ba? Hindi. Umungal si Jihan Tian, ang kanyang mga mata ay puno ng galit na para bang humihinga siya ng apoy. Si Ji Yutang ay nagsuka ng dugo, ang kanyang mga mata ay puno ng sakit at kawalan ng pag-asa, ngunit tumingin siya kay Ye Feng na may kaunting panghihinayang. Ngunit sa lalong madaling panahon, ang mga eyeballs ni Ji Yutang ay naging iskarlata, bagaman ang kanyang puso ay nawasak, ngunit ang katawan ay talagang gumalaw muli. Ang mga ninuno na ito sa sidelines, nang makita ang eksenang ito, napagtanto na ang sitwasyon ay tila mas masahol pa kaysa sa inaakala nila. Hindi nila napansin noon na ang mga patay na ito ay patuloy na bumabangon, nagiging naglalakad na mga bangkay, at naglalakad palabas ng venue sa lahat ng direksyon. Hindi maganda. Itong lalaking ito. Gusto mo bang saktan ng mga infected na bangkay na ito ang mga tao sa ibang lugar? Kapag ang mga halimaw na ito ay pinayagang makapasok sa lungsod, ano ang punto? Agad na nagpanik ang isang grupo ng mga ninuno ng angkan, kahit sunugin sila ng apoy, hindi nila kayang sunugin ang napakaraming tao ng sabay-sabay. Bukod dito, mayroon ding lumilipad na mga insekto na may iba't ibang mga virus na kulay dugo, na patuloy na umaasa sa katawan ng tao upang mapisa at lumipad sa iba't ibang direksyon. Ang ganitong uri ng intensity ng impeksyon, kung papasok ka sa isang maliit na bayan, hindi magtatagal upang mahawahan ang hindi mabilang na mga tao. Sa oras na iyon, kahit na hindi kontrolin ni Ye Feng ang mga taong ito, ang lipunan ng tao na ito ay magdaranas ng sakuna. Bilasan mo at patayin mo sila. Patayin ang mga bangkay na iyon. Napasimangot si Bayan at sinabing, huli na para i-drag ito. Kapag ang binalak ng mga ninuno na baliwalain ang kanilang mga pagkakakilanlan at gumawa ng isang hakbang ng sama-sama, bigla nilang naramdaman na mayroong isang grupo ng True Yuan na pamimilit na napakalakas na ang kanilang mga heartstrings ay tense at natatakot pa, at sila ay mabilis na lumalapit mula sa hilaga. Ito, paano posible? Si Ying Qiong at ang isang grupo ng mga ninuno ng angkan na may pinakamataas na antas ng cultivation ay nagbago lahat ng kanilang mga ekspresyon at tumingin sa malayo na hindi makapaniwala. Ang kabanata 1804 na ay mas malakas kaysa sa iyo. Noong 1804, nakita ko ang isang malaking bahagi ng pulang ulap at itim na ulap, tulad ng mga sundalo mula sa langit, na lumilipad ng libu-libong milya mula sa hilaga at bumababa sa venue. Mayroong libu-libong monghe, kalahati sa kanila ay nakasuot ng maapoy na pulang kasuotan, at kalahati sa kanila ay itim na parang tinta. Ang mga monghe na ito ay tumuntong sa mga lumilipad na espada, o umupo sa ibabaw ng lumilipad na mga instrumento, nakataas ang kanilang mga ulo, nakatingin sa ibaba sa mga angkan at sinaunang mandirigma sa ibaba. Sino ang mga taong ito? Napakalakas na pamimilit. Hindi pa ako nakakita ng ganoong kalakas na pamimilit, paano ito magiging posible? Ang pinakamababa ay parang isang Daos na kaharian. Shibay, pakiramdam ko ang mundo sa harap ko ay tuluyan ng nasira. Bilang isang resulta, hindi maraming tao ang nagbigay pansin dito sa sandaling ito. Ye Feng, na nanunuya. Si Ying Qiong at iba pang mga sinaunang Diyos, napatulala sa dalawang malalakas na lalaki na nakatayo sa harapan. Ang isa ay may pulang buhok, nakasuot ng pulang damit, at matipuno. Isa
ay manipis at maliit, na may isang matulis na baba at isang goatee. Ang cultivation base ng dalawang taong ito ay sadyang hindi kapanipaniwala, saan sila sagrado, si Ying Qiong ay lumulubog sa rumo, nakaramdam ng malaking krisis. Xiao! Lumipad din si Zinner sa hangin sa oras na ito, tinitingnan ng napakaraming monghe, ang kanyang magandang mukha ay mapatla, at ang kanyang mga mata ay puno ng pagtataka. Siya! Orihinal na naisip na sa pagkakataong ito ay umalis siya sa mga kaugalian, at maaari na niyang tingnan ang mundo. Kahit na hindi siya isa sa pinakamahusay, kakaunti ang maaaring maging kalaban niya. Ngunit, hindi niya akalain na pagdating niya ay may napakaraming grupo. Sa himpapawid, ang matandang lalaki na may matangos na bibig at pisngi ng unggoy ay ngumiti at sinabing, Brother Chilian, tila hindi ako dinaya ng matandang babae na nagngangalang propeta. Gaya ng sabi niya, ang angkan ay hindi na klima. Brother Xuanhai, mukhang masyado pa tayong konserbatibo. Kung alam natin na napakaraming langgam, bakit natin ipapadala ang karamihan sa mga elit mula sa pangkat ng Beishuan mo at ng Fenglinhai ko? Hahaha. Nakakatawa, matagal na akong nalinlang ng kumpol ng basurang ito, at lagi tayong nagkakamali sa paniniwalang sinakop ng mga Diyos ang ibabaw na mundong ito. Ganyan. Isang malawak na kalangitan, isang malawak na dagat, mga bundok sa desyerto at kagubatan, at ang mga malalaking bundok at ilog na libu-libong milya ng Shanzhou ay aktwal na inookupahan ng isang grupo ng mga basura at mga mortal na angkan, na lubhang kasuklam-suklam. Si Xuanhai ay mukhang sama ng loob. Huminga ng malalim si Ancestor Chilian, mula ngayon. Ikaw at ako ay sasakupan ng napakalaking mundong ito ng magkasama, sa tingin mo. Ang kaso nating dalawa. That Dang Wangzong, pinaikit ni Xuanhai ang kanyang mga mata. Ang malamig na sumangot ang ninuno na si Chilian, at sinabing may pang-aalipusta, napakahiya ni Tai Kang, hindi siya nang ahas na magsama-sama, dahil hindi siya nang ahas na lumabas ngayon, sa hinaharap. Bakit ibigay ito muli sa kanya? Ibinigay ng duwag ang kalahati ng lupa. Haha! Napakatotoo ng sinabi ni Brother Chilian, kung ikaw at ako ay magsanib puwersa, hayaan na lang ang Eastern Emperor sect na manatili sa ilalim ng lupa. Haha! Ang dalawang pioneering ancestors ang masayang nag-usap, at hindi nila alintana ang madugong mga eksena sa ibaba, at ang mga master ng clan ay isa-isa. Ang mga tao sa venue. Sa ibaba ay nalilito, kahit na sila ay may magandang tainga. Narinig kong nag-uusap silang dalawa, pero hindi ko maintindihan ang wika ng mga sinaunang immortal na ito. Kayong dalawa, bayan ng angkan ng Baiho, maglakas loob na magtanong kung sino ang master. Lumipad si Bayan sa hangin at magalang na nagtanong. Ang ganitong eksena, dapat may tumayo at makipag-ayos, kung hindi ay hindi nila malalaman kung sila ay kaaway o kaibigan. Nakita ng ninuno ni Xuanhai ang kapangyarihan ng White Emperor kay Bayan at malamig na sumangot. Isang boses, miyembro pala siya ng White Tiger Clan. Sa kultibasyon na ito, naglakas loob siyang magsalita sa harap ng ninuno na ito nang walang pahintulot. Ang iyong mga ninuno ay mas malakas kaysa sa iyo. Bye! Napatulala ang mukha niyan, dahil marunong siya, at hindi pa siya nakarinig ng ganoong wika. Zuan. Hindi sumagot si Hai kay Bayan nang makita niya ang nakakatuwang tingin ni Bayan, at nagdilim ang kanyang ekspresyon. Huwag kang hamarang. Biglang iwinagayway ni Xuanhai ang kanyang kamay, at nakita ang isang kulog mula sa maaliwalas na kalangitan na biglang bumagsak, at isang paraan ng pagkulog ng Northern Profound Sect ang direktang hamampas kay Bayan. Umiwas si Bayan, iniiwasan ang tuwid na si Lei Fa, ngunit natatakot pa rin siya sa Mar-Engel na mahabang buhay na tunay na diwa na ito. Senyor, bakit gusto mong pumatay? Hindi maipaliwanag ang pakiramdam ni Bayan. Ngunit nakita ni Xuanhai Ancestor na hindi siya nagtagumpay sa isang suntok, nakaramdam siya ng sobrang kahihiyan, at nagalit sa kahihiyan. Nakakaakit ng kulog si Geng Jin. Nakita ko siyang naglabas ng isang lumilipad na espada, ang espada ay lumipad na pula sa hangin, at isang ulap ng kulog ay biglang lumitaw. Kaagad pagkatapos, dumating ang boom na kulog, at hindi mabilang na mga kulog ang bumagsak mula sa langit. Lila, ginto, at asul na kulog na mga ilaw ay sumabog sa apoy saan man sa venue, at ang malalakas na kulog ay umatake ng walang pinipili. Si Bayan ang pinakamalapit kay Leon, at sa pagkakataong ito, hindi na siya makaiwas. Tinamaan siya ng kidlat, kibot-kibot ang buong katawan, at natamba. Bayan! Umungol si Ying Qiong, ang angkan ng White Tiger at ang isang grupo ng iba pang miyembro ng angkan ay natakot na lahat. Ang mga tao ay mga kaaway o kaibigan, ito ay malinaw na sapat na. Ang higit na ikinagalit at ayaw nila ay ang hindi nila alam, bakit biglang sumulpot ang mga taong ito, at gusto nilang magkatay ng ganito. Ha. Nabawi ni Ancestor Xuanhai ang kanyang mukha at nanunuya, karapat-dapat din itong tawaging isang clan. Magdaraos din ng clan meeting. Ang malinlang ng ganoong grupo ng basura sa loob ng daan-daang libong taon ay lubhang kasuklam-suklam. At kasabay nito, dinala ni Su Qingzu sina Ling Yue, Mumumo, at iba pa. Upang makita ang eksenang ito sa isang nakakulong na lounge sa venue. Kapag sila nakita ang ulap na bumababa sa kulog, ang mga babae ay namutla lahat.
Ngayon lang, abala pa rin si Su Qingzhou sa mga komunikasyon at humiling sa mga tao mula sa iba't ibang panig ng mundo na maghanap ng mga paraan para suportahan siya, ngunit nang makita niya ang grupo ng mga monghe mula sa Fenglinhai at ang pangkat ng Beishuan, sa wakas ay napagtanto niya na hindi na ito isang bagay na kayang hawakan ng ordinaryong suporta. Sino ang mga taong ito? Si Ling Yue ay naliligaw. Hindi ito isang tao na maaari nating harapin. Bulong ni Su Qingzhou, bagamat hindi pa niya nakikita ang mga taong ito sa sarili niyang mga mata, naiintindihan niya sila mula sa kanilang kasuotan at lakas. Sa oras na ito, isang pribadong tawag ang dumating. Nakita ni Su Qingzhou na si Chu Yunyao yun, sumimangot siya, at mabilis na kinuha ito. Chu Yunyao, anong problema? Alam ni Su Qingzhou na sa ilalim ng normal na mga pangyayari, ang babaeng ito ay hindi makikipag-ugnayan sa kanya ng mag-isa. May nangyari, diretsyong sinabi ni Chu Yunyao, nag-install si Ye Fan ng mga surveillance camera sa pasukan at labasan ng sinaunang mundo ng mga engkanto, at ang mga ito ay nawasak. Nang maibalik ang huling larawan, may sumabog sa labasan. Ngayon, huli na ang iyong balita. Nakarating na ang lahat sa clan meeting. Walang imak na sabi ni Su Qingzhou. Hindi nasisiyahang sinabi ni Chu Yunyao, it's none of my business. Ang aking ina ay abala sa pagsasaliksik kung bakit ang Hongwang Stone ay hindi matukoy, sino ang nagmamalasakit sa inyong clan meeting. Mabuti para sa akin na magulat sa iyo. Kahit ang pagkana ng isang tulad ni Ye Feng. I can't see through it, kayong mga tanga deserve na mamatay. Ikaw, si Su Qingzhou ay halos mamatay sa galit, ngunit alam niya na hindi ito ang oras para makipag-away kay Chu Yunyao, kaya nagngangalit siya at sinabing, kung gayon maaari mo ba akong tulungang mahanap ang aking asawa? Pinaghihinalaan ko na ang ninuno ng sinaunang immortal na mundo ng espiritu ay dumating, at walang sinuman sa angkan ang kanilang kalaban. Ang mata ng langit ay nasa iyong mga kamay, hindi mo ba ito mahahanap? Tanong ni Chu Yunyao. Hindi namin masubaybayan ang lahat ng mga lugar, lalo na sa kanlurang bahagi, marami sa mga ito ay walang tao, walang impormasyon sa lahat. Ang pangunahing punto ay hindi siya tumugon sa pakikipag-ugnayan sa kanya ngayon, hindi ko alam kung ano ang kanyang ginagawa. Galit na sabi ni Su Qingzhou. Saglit na napabuntong hininga si Chu Yunyao, nakakagulo talaga. Well, kaya ko lang. Bago pa matapos magsalita ang babae. Ang tunog ng kaluskos ay nagmula sa telepono, at ito ay talagang naputol. Kabanata 1805 Himala. 1805. Hello. Hello. Ilang beses tumawag si Su Qingzhou, ngunit walang signal. Ibinaba ang telepono, at si Mumumo, na nasa tabi niya, ay sumimangot, nasira lang ba ng kulog at kidlat ang lahat ng kagamitan sa komunikasyon dito? Dapat, ang malakas na kulog at kidlat ay dapat magkaroon ng epekto, masyadong masama. Hindi na ako makausap sa labas ng mundo. Ang maliwanag na mga mata ni Su Qingzhou ay patuloy na kumikislap, sinubukan niyang pakalmeyan ang sarili, at bamulong, ang pinakamahalagang bagay ngayon ay dalawang bagay. Una, humanap ng paraan para maantala ang oras, at huwag magdulot ng masyadong maraming nasawi. Para subukang lapitan ang asawa ko, Tianyan Man o Chu Yunyao, makikitungo lang tayo sa mga taong iyon kung mahanap natin siya. Pangalawa, kailangan nating humanap ng paraan para maiwasan ang mga lumilipad na insekto at mga infected na tao sa pagsalakay sa mga lugar kung saan nakatira ang ibang tao. Kumunot ang noo ni Ling Yue, na may pag-iisip sa kanyang mga mata, hindi kita matutulungan sa unang bagay, ngunit para pigilan ang mga lumilipad na insekto at mga nahawaang tao, baka may magagawa ako. Hanggang sa, alam ko, may ilang mga porma sayon ng Kiman, maaaring mabuo ang isang hadlang, at kung masakop nito ang isang partikular na lugar, posibleng makontrol ang pagkalat ng mga pinagmumulan ng impeksyong ito sa loob ng isang tiyak na tagal ng panahon. Ngunit hindi ko pa natutunan ang ganoong uri ng partikular na malaking porma sayon, ni hindi ko ito na-i-deploy sa lupa, at biglang imposibleng magsimula, ang formation, biglang may naisip si Su Qingzhou, at nagmamadaling sinabi, Wei. Mukhang malaki ang formation ko na kaya kong gawin. Maaari kang gumawa ng mga porma sayon. Natigilan si Ling Yue. Su. Matigas na sinabi ni Qingzhou, ang walang salita na aklat ng langit ng aming Xuanming clan, ang itinatago ng Zhou clan ay pangunahing binubuo ng mga porma sayon. Bagamat hindi ko kayang tiktikan silang lahat, kaya kong tiktikan ang isang bahagi nito. Ang pagbuo ng 28th Constellation Tiangang Array, id. Tila noong ang angka ng Xuanming ay lumaban sa langit at mga tao noong sinaunang panahon, ang hanay na ito ay ginamit para sa malawakang proteksyon. Sa tingin ko ay dapat itong makayanan ang saklaw nitong Gobi. Ang 28 konstelasyon ng langit ay nasa Tiangang Great Array, sa Wordless Book of Heaven ng iyong Xuanming clan. Nagtatakang tanong ni Ling Yue. Ano, narinig mo na ba ito? Tumango si Ling Yue, ang aklat na iniwan ng Diyos ng digmaan ay nagtala na ang porma sayon na ito ay ang pinakamalaking kilalang porma sayon. Kabilang sa mga ito, ang mga konstelasyon ng apat na direksyon ay maaaring mabuo ng nakapag-iisa, at ang bawat konstelasyon ay maaaring mabuo sa isang array. Ngunit para sa pagbuo na ito, hindi nag-iwan ng anumang impormasyon si Wu Zhen, alam ko lang na umiiral ito, ngunit hindi ko alam kung paano ito ayusin. Hindi ako magaling, bahagi lang ng formation ang nakikita ko.
Kumunot ang noo ni Su Qingzhou. Nagmamadaling sinabi ni Ling Yue, hindi mahalaga, maaari kang magsulat at gumuhit hanggat maaari tungkol sa kung ano ang nakikita mo, at titingnan ko kung makakakuha ako ng anumang inspirasyon. Kung hindi, kung ang komunikasyon ay naputol, magiging mahirap para sa mga tao sa labas na protektahan ang kanilang sarili, at walang paraan upang ihinto ang impeksyon. Kung gusto ni Ye Feng na saktan ang mga tao ng walang prinsipyo, mawawalan ito ng kontrol. Alam ni Su Qingzhou na ngayon ay maaari na lamang siyang maging isang patay na kabayo at isang buhay na doktor ng kabayo, kaya mabilis siyang gumuhit gamit ang isang panulat, kaya ko lang gawin ang aking makakaya, bigyan mo ako ng ilang oras upang pag-isipan ito. Bagamat nababalisa si Ling Yue, ito ay maghihintay lamang siya sa tabi at maghintay kay Su Qingzhou na ilarawan ang impormasyon ng malaking pormasayon. Kasabay nito, nakita ng mga miyembro ng clan sa labas na ang ninuno ni Bai Yan ay direktang binugbog at malubhang nasugatan, kalahating patay, lahat sila ay patay na. Nasa panganib ang mga tao. Ngumisi si Ye Feng, sinabi ko kanina, hindi lang ako ang naniniwala sa mga Diyos, wala kang pagkakataong manalo kung lalaban ka sa mga Diyos. Yuna, kailangan mo lang mauna. Iwanan mo na lang dito. Ang mga taong ito ay masyadong malakas, at pumatay ng mga tao nang hindi kumukurap, hindi tayo maaaring mamatay dito ng walang kabuluhan. Lumipad si Huang Yuzhan sa oras na ito at sumigaw ng malakas sa magkapatid na Xiao Ziner at Du Yuner. Ninuno Yuzhan, gusto mo bang isuko ang iba dito? Puno ng pag-aatubili ang mga mata ni Du Yuner. Aalis na tayo, lahat ng nandito ay kailangang mamatay, malamig na sabi ni Xiao Ziner. Same time na sinabi ni Ying Qiong, tumigil na kayo sa paggawa ng gulo. Huang Yuzhan, saan ba tayo makakatakas? Kung hindi mapipigilan ng ating apat na pangunahing angkan ang mga taong ito, sa tingin mo ba ay kapakipakinabang para sa atin na tumakas hanggang sa dulo ng mundo? Malakas na sinabi ni Huang Yuzhan, kung nandyan pa ang ninuno na si Xiao Ru, may pagkakataon pa tayo. Ang problema ay matagal na siyang wala. Ye Wuya, Xiao Ru, wala na silang lahat. Sigaw ni Ying Qiong. Si Huang Yuzhan ay mukhang malungkot, tinitingnan ng mga taong patuloy na nahawahan ni Ye Feng sa lahat ng direksyon, ang mga taong patuloy na nagpapatayan, at ang grupo ng mga monghe sa sinaunang daigdig ng mga espiritong engkanto sa himpapawid, tanging ang salitang kawalan ng pag-asa ang natitira. Kung nandito si Ye Fan, maaaring may pagkakataon. Biglang ungol ni Ji Hantian. Galit na sinabi ni Xiao Ziner, ano ang magagawa niya? Paano niya malalabanan ang mga taong ito? Ang duwag na ito. Hindi ba siya nanood ng live na broadcast, o natatakot siyang pumunta? Ni hindi niya gusto ang kanyang babae. Nagmamadaling ipinagtanggol ni Du Yuner si Ye Fan, hindi ganoong klaseng tao si Brother Ye Fan. Hindi niya dapat alam ang sitwasyon dito. Nagising si Du Yuner nang may panimula, at nalaman na si Ye Feng ay umatake mula sa likuran. Hindi makagawa ng palihim na pag-atake si Ye Feng, at mabilis siyang kumilos, nagpaplanong maghanap ng iba pang target. Kasuklam-suklam na lalaki. Ang lakas ng loob na salakayin ang kapatid ko. Hahabulin sana si Xiao Ziner, ngunit napigilan ang sinabi ni Huang Yuzhan. Mahigpit, tigilan mo na ang paghabol sa kanya. Bagamat mahirap siyang pakitunguhan, hindi siya partikular na malakas. Dahil wala tayong mapagtatagwan, kailangan nating harapin ang malalakas na kaaway na iyon. Tayo. Makapaghintay lang ng milagro. Fair na, baka may pagkakataon, Xiao. Kinagat ni Ziner ang kanyang mga pilak ng ngipin at ibinaling ang kanyang ulo upang tingnan ang mga magsasaka sa kalangitan, ang gintong apoy sa kanyang mga mata ay biglang nagliliyab. Dugo. Bigla, ang presyon sa katawan ni Xiao Ziner ay tumaas ng husto, at ang nakapaligid na hangin ay nagsimulang masiraan ng init. Nagdesisyon na siya na kahit matalo siya sa huli, gagawin niya ang lahat para protektahan ang mga taong nakapaligid sa kanya. Ang nasusunog na dugo ng angkan ng Phoenix, pinaikit ng ninuno ni Chilian ang kanyang mga mata at ngumisi, sa wakas ay may isang disenteng alagad ng angkan, ang Daoist Hanggaisa. Ang likod ay humakbang pasulong at ikinulong ang kanyang mga kamay, Old Ancestor, plastic spirit lang yan, bakit mo gagawin, Old Ancestor, please fight in the Red Night. Sinulyapan siya ng matandang ninuno na si Chilian at sinabing, sa pagkakataong ito ay lumabas ka para magtanong tungkol sa iyong mga merito, at ang batang babae na ito ng angkan ng Phoenix ay ibibigay sa kanya. Nagawa mo na ito. Ngumiti ng masama si Hong Ye, salamat sa iyong mga ninuno. Habang nagsasalita, ang dawis na si Hong Ye ay nagpasiklab ng isang pulang-pula na apoy ng tunay na diwa sa buong katawan niya, at itinutok kay Xiao Ziner. Talampas bundok. Maraming marami. Ang mga burol ay pinutol at nabasag, at ang malalaking bato ay nakatambak kung saan-saan, na parang tinamaan ng meteor shower, at may mga hukay sa lahat ng dako. Sa kalangitan, ang gininto ang pulang enerhiya ng mga alon ay patuloy na umuugoy, at ang bawat alon ay tila nagdudulot ng lindol, na umuuga sa lupa. Hindi ko alam kung ito ay daan-daang beses. Pagkatapos ng libu-libong laban, biglang umatras si Ye Fan at lumipad. Ang mga pakpak ng kaliskis ng dragon sa likod niya ay kumikinang pa rin na may walang katulad na layunin ng espada. Xiao. Si Ru ay parang isang bilog ng bukas, ang kanyang mahabang buhok ay namumula sa nasusunog na dugo, ang kanyang bilog na maliit na mukha ay hindi mailarawang marilag at may kumpiyansa. Oo.
Huminga ng malalim si Fan. Halos 3 araw na rin simula nung naglalaro siya. Pagod man siya o hindi, palagi siyang nakakaramdam ng kaunting pag-aalala tungkol sa kanyang pamilya at hindi maipaliwanag na hindi mapalagay. Xiaoru. Kung magpapatuloy ito, kung maglalaro ka ng 10,000 galaw, hindi mo masasabi ang kalalabasan. Maglalaro ka ng sarili mong laro, hindi ba ikaw mismo ang manggaguna sa parusa? Hindi alam ni Yefan kung ilang beses siyang nagmungkahi. Kung hindi mo gagamitin ang lahat ng iyong lakas para labanan ako, magpapatuloy ako sa paglalaro. Bahagyang umawang ang bibig ni Xiaoru. Kabanata 1806 na pula. 1806 na oo. Medyo nahihilo si Fan, hindi physically kundi psychologically. Bakit ang Phoenix Girl ng Phoenix Clan na ito ay napaka-self-will? Xiao. Si Zener ay palaging gustong makipagkompetensya sa kanya, at ito ay totoo rin kay Xiaoru, ito ba ay talagang nasa parehong linya? Bagamat si Yefan ay palaging nagsusumikap upang linangin, hindi siya kailanman nagsawa na gumawa ng inisyatiba upang makahanap ng makakalaban. Ang paglilinang ay para lamang maprotektahan ang lahat ng kanyang pinahahalagahan. Ano ang may dudulot ng simple at walang kabuluhang tagumpay o pagkatalo? Aaminin ko ang pagkatalo ko. Okay. Tanong ni Yefan. Talagang hindi siya nahiya, not to mention na isa siyang master na daan-daang taong gulang at sikat sa daan-daang taon. Kung matatalo siya, matatalo siya. Hindi ko akalain kung matatalo ka, lalaban ako. Kung hindi mo papansinin, baka mapatay kita, sabi ni Xiaoru na may halong ngiti. Walang imek si Fan, hindi ba niya kayang aminin ang pagkatalo? Sa totoo lang, gamitin mo lahat ng lakas mo. Hindi ba maganda kung matalo mo ako? Sabi ni Xiaoju. Bulong ni Fan sa kanyang puso, nagmamadali kang umalis sa eroplanong ito, kaya natural na wala siyang pag-aalala, ngunit nais niyang manirahan kasama ang kanyang pamilya at mga mahal sa buhay. Bukod dito, makatuwiran siyang naniniwala na kung darating ngayon si Yinlei, ito ay magiging mas mapalad at hindi gaanong mapalad, at natural na hindi siya handang gamitin ng labis ang kapangyarihan ni Duo Tian o higaitan pa ang kapangyarihan ni Duo Tian. Bagamat depende sa swerte kung darating ang parusa o hindi, tulad ng mga magsasaka na nanood ng labanan, hindi sila umalis ng matagal, o hindi nawala ang kanilang mga kaluluwa, bahagi nito ay dahil hindi sila natagpuan ng parusa. Pero, walang alinlangan na kung mas malakas ang kapangyarihan, mas malaki ang posibilidad na makaakit ng kaparusahan mula sa langit. Ikaw at ako ay walang kawalang katarungan o puot, kaya bakit ka napaka-agresibo? Napabuntong hininga si Yefan. Xiao. Nagpout si Ro, bakit ang dami mong dahilan para lumaban? Gusto ito ng ninuno ko, kaya gusto kitang awayin. Ganun lang ka-simple. Sumimangot si Yefan. Basta. Sa sandaling ito, biglang naglunsad muli ng opens iba si Xiaoru, at nang itinaas niya ang kanyang kamay, isang malaking ulap ng apoy ng Phoenix ang biglang namuo sa kalangitan. Tila isang pulang-pula na paglubog ng araw, ngunit ito ay ganap na nag-aapoy, at ang mataas na temperatura ay nakakasira ng hangin. Pamamaraan ng pagsunog ng dugo, ulan ng apoy ng pulang lotus. Ang naglalagablab na ulap sa kalangitan ay nagsimulang bumuhos ng malakas na ulan ng apoy ng Phoenix. Parang si Ye. Hindi napigilan ng Fan na maging kahanga-hanga. Alam niya na pagkatapos magsunog ng dugo ang babaeng Phoenix, maipapakita niya ang mas mataas na antas ng mga kasanayan sa pagsunog ng dugo sa Phoenix Dance 9 Heavens. Minsan na itong ginamit ni Xiao Zener. Ngunit kung ikukumpara sa mga kakayahan ni Xiaoru sa pagsunog ng dugo, ang kapangyarihan ni Xiao Zener ay talagang isang ambon. Boom boom boom. Ang ulan ng apoy ng Phoenix na patuloy na bumabagsak ay hindi gaanong patak ng ulan kundi ito ay isang serye ng mga bulalakaw. Sa pagpikit, ang batis na nabuo ng isang malaking halaga ng. Kung ito ay hindi isang ilang at walang lupain ng tao, ngunit isang lungsod, ang pagkawala ay hindi masusukat. Ilang milya ang layo, isang grupo ng mga powerhouse sa Heaven Snatching Realm at si Yelong Yuan ay nanunood mula sa malayo. Maghiwalay man sila ng libu-libong metro, sa kanilang kakayahan, natural nilang nakikita ng malinaw ang labanan. Kung tutusin, 2 araw pa lang ang nakalipas ay hindi na sila nakakapanood ng malapitan, dahil nag-away silang dalawa, ligaw na sumayaw sina Fang Yan at Sword Intent, kung hindi sila mag-iingat, baka mamatay sila. Lahat magaling makipaglaban. Ang obaryo. 9 days, volume ang simula. Ang talagang makapangyarihan ay ang kakayahan sa pagsunog ng dugo, na kilala rin bilang Aired Lotus Skill, kung tutusin, ito ay isang angkan na maaaring makipagkompetensya sa angkan ng Shenlong at magaling sa pakikipaglaban, kaya natural na mayroong maraming mga talento sa linya ng dugo na hindi natin maintindihan. Napatingin si Huilan. Nakatingin kay Yelong Yuan sa tabi niya, ikaw bata, hindi ka ba nakaramdam ng sama ng loob, noong inaway ka ng babaeng Phoenix, parang hindi ito masyadong seryoso. Huwag mo lang tingnan ang galaw ng babaeng Phoenix na ito sa pagyanig ng bundok. Sa tingin ko ang Little Brother stage na iyon ang tunay na magsasaka. Si Feng Nu ay maaaring umasa sa apoy sa Nirvana, at ang kanyang enerhiya ay walang hanggan, ngunit ang nakababatang kapatid na ito, sa loob ng 3 araw, ang kanyang hininga ay hindi hamina ng kalahati, ang katawan na ito ay hindi maabot ng mga tao. Sabi ni Xing Hepo sa paghanga. Sunod-sunod na tumango ang isang grupo ng mga powerhouse.
Bagamat naramdaman nila na dapat hindi magagapi si Xiaoru, nakumbinsi na sila ng lakas ni Ye Fan. Dito, sandali, isang grupo ng mga tao ang tumingin sa mga mata ni Ye Fan. Wala nang paghamak, lahat ay may pahiwatig ng paghanga. Si Ye Longyuan ay tahimik sa oras na ito, tahimik na nakasandal sa Minghong Saber sa magkabilang kamay, nakatingin sa unahan. Iniisip. Ngunit sa oras na ito si Ye Fan, ngunit wala siyang pakialam. Gaano man siya kapurihan ng grupong ito ng mga powerhouse. Swish, swish, may mga apoy ng phoenix at apoy at ulan lahat. Sa paligid, masyadong abala si Ye Fan, umaasa sa mga kaliskis ng dragon at mga pakpak ng espada para madaling umiwas. Oo. Ang fan or heavy disintegration, kasama ng ultimate wuswang sword intent, ay natural na makatiis sa mga pagulan ng apoy na ito, ngunit ang problema ay, sa ganitong malupit na kapaligiran, sinasamantala pa rin ni Xiaoru ang sitwasyon. Ang control ay hindi maganda, at pagkatapos ay siya ay malubhang nasugatan. Yung dalawa. Ang mga figure ay patuloy na kumikislap at nagbabanggaan sa ulan ng apoy. Ibinaba ni Ye Fan ang itim na higanteng espada, habang si Xiaoru ay nagninanga sa apoy ng phoenix, pilit na ginagamit ang paputok na kapangyarihan ng apoy ng phoenix upang sirain ang katawan ni Ye Fan. Ang higanteng espada ay umiling, at hindi maputol ni Ye Fan ang katawan ni Xiaoru. I hate it. Kaya mo bang magtago? Napakalungkot ni Xiaoru kapag nalaman niyang hindi niya kayang pigilan si Ye Fan ng ganito. Ang fan ay ayaw lumaban sa oras na ito, at iniisip kung paano ito aalisin, ngunit nakita niya si Xiaoru na biglang umatras. Dugo burning technique, isang sulyap sa pulang lotus. Mabilis na kumalat ang apoy ng phoenix sa katawan ni Xiaoru, at kahit higit sa isang dosenang apoy ng phoenix ay direktang napalitan ng mga clone. Sa isang iglap, ang 12-dosenang mga avatar at ang pangunahing katawan ni Xiaoru ay direktang nakapalibot kay Ye Fan sa lahat ng direksyon. Ngumuso si Xiaoru Jiao, at higit sa isang dosenang clone ay naging isang dosenang mabilis na kumikilos na flame shadow, na nag-charge kay Ye Fan. Sa pagkakataong ito, walang pagpipilian si Ye Fan kundi gamitin ang mga pakpak ng Dragon Scale Sword para protektahan ang kanyang likod, at kasabay nito, nagpatawag siya ng libu-libong lumilipad na espada sa kanyang harapan upang lumaban. Ilaw. Natitiklop na espada at kalasag. Malaking bilang ng mga lumilipad na espada na nakabalot sa gintong pulang espada na layunin at apoy ng dragon, na nakaharap sa sprint ng clone ni Feng Yan, mga pagsabog ng umaalingaw na tunog. Si Xiaoru ay patuloy na umaatake, si Ye Fan ay nagtatanggol, silang dalawa ay may lakas sa loob ng maikling panahon, at ni isa sa kanila ay walang magawa tungkol sa isa pa. Gayunpaman, medyo naagrabyado si Ye Fan sa pagiging mahigpit. Ang kanyang malawak na mga taktika sa pag-atake ay hindi sapat upang harapin si Xiaoru, at napakahirap na tamaan si Xiaoru kay Xiao Xiao at Wu Xiao Chenxing. Lumabas ka! Lumabas ka! Anong ginagawa mo mga pagong? Ang figure ni Xiaoru ay lumipad sa hangin, at hindi siya nasisiyahan sa pasibo at konserbatibong estilo ng paglalaro ni Ye Fan. Ngunit sa sandaling ito, may biglang tunog ng isang bagay na nabasag mula sa timog. Kabanata 1807 Isang patak. 1807. Sumimangot si Ye Fan, medyo kakaiba din ang naramdaman ni Xiaoru. Ang labanan sa pagitan ng dalawa. Inalis ni Ye Fan ang kanyang espada at kalasag, tumingin sa timog, at nakitang may lumilipad na missile patungo sa gilid na ito. Paano magkakaroon ng mga missile? Oo, medyo natarante si Fan. Ang ruta ng missile na ito ay hindi upang atakihin ang lugar kung saan sila matatagpuan, ngunit upang lumipad sa silangan pagkatapos mag-swipe mula dito. Ano ito? Xiao. Medyo natarante si Ro, at pagkatapos ay walang sabi-sabi, direktang itinuro niya ang kanyang daliri, bumagsak ang malaking ulan sa kalangitan, at agad na pinalibutan ng missile. Huwag. Oo. Gusto itong pigilan ng Fan, ngunit huli na. Ang missile Xiao. Lumingon si Ro at nakangiting sinabi, anong problema? Walang tao dito, kaya maglalaro lang ako at tingnan. Oo. Mabilis na tumatakbo sa kanyang isipan ang mga iniisip ni Fan. Mga missile. Ang mga missile ay hindi ilulunsad ng walang dahilan, at walang sinuman ang nang-ahas na gumamit ng mga missile para madaling tamaan si Xia Guo, at ito ay sariling missile ni Xia Guo, paano niya natamaan ang kanyang sarili? Ang missile na ito, hindi masyadong tumama sa isang bagay, ngunit sadyang umikot dito, sinusubukang ihatid kung anong impormasyon. Silangan. Silangan ng Kunlun. Clan. Disyerto. Clan Convention. Sasalakayin ba ng missile na ito ang clan assembly? Oh. Biglang nagising si Ye Fan, kung tama siya, ang missile ay malamang na inilunsad at kinokontrol ni Chu Yunyao, dahil sa huling pagkakataon ay nakipagnegosasyon ang babae at nakontrol ang isang bahagi ng missile. Oo. Nagmamadaling kinuha ni Fan ang kanyang satellite phone mula sa space ring. Dati dahil sa labanan, hindi niya kayang pamahalaan ang komunikasyon sa telepono. Ito. Pagkalabas ko, pagka-connect ko pa lang ng satellite signal, nakita ko agad na ang daming missed calls at messages. Hoy! Hindi pa tapos, wag mong laruin ang phone mo. Galit na sabi ni Xiaoru. Oo. Malungkot ang mukha ni Fan, wala akong oras makipaglaro sa'yo. Tapos matatalo mo ako.
Nakangiting sabi ni Xiaoru. Nasa panganib ang clan meeting ngayon, at gayon din ang iyong mga miyembro ng Phoenix Clan. Hindi ba pwedeng tapusin mo muna ang negosyo at pagkatapos ay lumaban? Sigaw ni Ye Fan. Xiao. Walang pakialam na sinabi ni Ruo, ang mga anak at apo ay may kani-kanilang mga anak at apo. Nakita mong wala na si Ye Wuya, hindi ba't maayos na kayong lahat? Mapapabuti mo lang kaagad kung nakaranas ka ng mga paghihirap. Oo. Nalaman ni Fan na talagang hindi ito makatuwiran sa matandang babaeng ito. Wala na, magtaas ng umutot. Tamad lang magsalita ng walang kaparirikan, tumalikod na lang at lumipad patungong silangan. Huwag mong subukang tumakas. Agad na pinalibutan ng 12-12 ng mga Fangyan clone ni Xiaoru si Ye Fan at sinisingil ng walang anumang dead end. Oo. Nagmamadali si Fan sa oras na ito, at wala sa lugar ang kanyang depensa. Tinamaan siya ng apoy ng Phoenix at nahulog sa langit. Kinagat ni Ye Fan ang kanyang mga ngipin, ang kapangyarihan ng sulyap na ito ng pulang lotus ay talagang nagparamdam sa kanya na parang nasusunog ang kanyang mga laman loob. Ngunit, sa sandaling ito, mas naramdaman ni Ye Fan na ang masusunog ay ang kanyang sariling dahilan, ang kanyang sariling puso. Ang asawa at kababaihan ay nariyan, dumaranas ng krisis sa buhay at kamatayan, at hindi mabilang na mga tao ang maaaring makatagpo ng biochemical virus, ngunit ang Xiaoru na ito ay nais lamang na lumaban sa walang kabuluhang labanan. Hindi maintindihan ni Ye Fan ang ganitong uri ng pag-iisip. Masyado bang mababa ang kanyang kaharian? O may mali ba sa utak ni Xiaoru? Kapag siya naisip ang lahat ng maaaring mangyari doon, ang mga problemang maaaring lumitaw kapag nahuli siya ng 1 o 2 segundo, nababaliw na si Ye Fan. Lumaban. Tagteren man siya ng parusa ng langit hanggang sa mamatay, ito ay mas mabuti kaysa pagsisihan ito sa natitirang bahagi ng kanyang buhay at panuurin ang kanyang minamahal na mamatay sa harap ng kanyang mga mata. Sa proseso ng pagbagsak, ang mga mata ni Ye Fan ay nagpakita ng hitsura ng determinasyon, at muli niyang pinaandar ang likidong Sword Intent Golden Core sa kanyang dantian. Sa mga mata ni Ye Fan, ang gintong apoy ay tila sumiklab. Ang katawan ng Diyos ng Espada. Grabe! Sa isang dagandong, nagpa siya si Ye Fan na buwagin ang layunin ng espada. Sa isang iglap, ang lahat ng mga duotian powerhouses na nanunood ng labanan ay nakaramdam ng pamamanhid ng kanilang mga anit at ang kanilang mga puso ay nakakasindak, na parang ang kanilang mga kamay at paa ay pansamantalang naninigas. Isang puwersa. Sa kabila ng kanilang ketulusan ay biglang lumitaw sa mundong ito. Ito ay tinali ni Xing Hepo ang kanyang dila. Paano ito posible, ang pamimilit na ito? Nanginginig ang ovary at napalunok, hindi ito maaaring mali. Nanginginig ang buong espasyo. Ang kapangyarihang ito, kahit na hindi ito higit sa duotian, naabot na nito ang limitasyon nito. Ang mga mata ni Ye Longyuan ay dilat sa oras na ito, ang kanyang mga kamay ay nakahawak sa Minghong Saber, ang kanyang mga braso ay nanginginig. Sa sandaling ito, halos pigilin ng lahat ang kanilang hininga, hindi man lang kumukurap ang kanilang mga talukap, sa takot na mawalan ng anumang mahalagang impormasyon. Kasi, alam nila na ang pagkakita sa limitasyon ng ganitong uri ng Diyos, at maging ang kapangyarihang higit sa Diyos, ay lubhang kapakipakinabang para sa kanilang paglilinang at pagharap sa kaparusahan. Si Xiaoru, na siyang pinakamalapit. May kaunting pagbabago sa kanyang mga mata, at bahagyang umangat ang mga sulok ng kanyang bibig, tama, dapat ganito. Sa sandaling ito, ang buong katawan ni Ye Fan ay nakalaya mula sa pagkakagapos, at ang bawat kalamnan ay puno ng hindi mauubos na lakas. Nakaon. Ang batayan ng double disintegration, paghiwa-hiwalayin ng Sword Intent, bitawan ang katawan ng Sword God, at pagkatapos ay gamitin ang Ultimate Sword Intent. Kung ikukumpara sa ngayon, ginamit talaga ni Ye Fan ang katawan ng Sword God na nagwatak-watak sa Sword Intent, ngunit ang pagkakawatak-watak ng Sword Intent ay talagang isang qualitative change. Oo. Ang Fan ay bumagsak sa langit at lumipad sa kalangitan. Sa oras na ito, nang ang Sword Intent ay nagkawatak-watak, ang Dragon Scale Sword Wings sa likod niya ay lumawak sa 12 pakpak. Boom! Ang 12 malalaking pakpak ng espada ang hindi makapaniwala sa bilis ni Ye Fan, at ang tunog ng paglipad sa himpapawid ay parang kulog. Masyadong mabilis. Ang isang grupo ng mga duotian cultivator na nanunood mula sa malayo ay halos hindi makasabay sa bilis ng paggalaw ni Ye Fan. Pero ang mas ikinagulat nila ay ang Sword Intent na biglang binitawan ni Ye Fan sa mga oras na ito. Inalis na ni Ye Fan ang higanting espada sa oras na ito. Habang nakabukas ang kanyang mga braso, ang likidong gininto ang elixir sa kanyang katawan ay tuwang-tuwa na damaloy, na parabang matagal na siyang naghihintay na tuluyang makatakbo ng malaya. Ang kabutihan ay parang tubig. Isang nagmamadaling gininto ang Sword Intent, tulad ng isang torrent, ang sumugod sa bawat cell sa katawan ni Ye Fan. Pagkaraan ng ilang segundo, ang lawa na ito ay hindi kasing laki ng apoy na ulap, ngunit ang malakas na presyon ng likidong gintong tubig sa lawa ay direktang yumanig sa buong apoy na ulap. Ito ang layunin ng espada. Ang kaharian ng layunin ng espada ng emperador. Imposible. Ano ang nakita ko?
Isang grupo ng mga magsasaka, na nakita na ang kanilang mga kaluluwa na lumabas sa kanilang mga katawan sa oras na ito ngayon, kahit ang puso ay naninikip, at nakakaramdam ako ng matinding takot. Sila. Nadama na anumang patak ng tubig sa lawa na ito ay maaaring magpatamba sa kanila sa kanilang mga ulo. Kabanata 1808 kung mabubuhay ka. Si Xiaoru, na pinakamalapit noong 1808, ay nasa sabik sa oras na ito, at hindi nagpakita ng anumang takot. Bilang ang gintong lawa ay patuloy na kumalat, ang gininto ang apoy sa mga mata ni Xiaoru ay naging mas maapoy. Natapakan ni Ye Fan ang Golden Sword Intent Lake, at tamad na makipag-usap kay Xiaoru. Sa sandaling naisip niya ito, isang malaking alon ang gamulong at umungol patungo kay Xiaoru. Ang spatial vibration na dulot ng Sword Intent na ito na nag-iisa nakaharap. Ang paparating na higanteng wave ng Golden Sword Intent, gusto lang umiwas ni Xiaoru, ngunit nalaman niyang mali ang pagtatansya niya sa bilis ng wave. Ito. Ang gininto ang higanteng alon ay halatang napakalaki at napakalaki, ngunit hindi ito mukhang masalimuot sa lahat. Sa halip, ito ay parang dragon na lumiliko sa ilog, at sa isang kisap mata, ang maliit na katawan ni Xiaoru ay direktang natatakpan. Ay! Magiliw na bulalas ni Xiaoru, at mabilis na nagtipon ng maraming apoy ng Phoenix upang protektahan ang kanyang katawan. Ngunit hindi napigilan ng Phoenix na apoy sa paligid ng Xiaoru ang nakakatakot na likidong sword intent na ito, at agad silang nolipol. Boom! Ang mga powerhouse sa naramdaman lang ng distansya ang pagyanig ng bundok, at pinanood nila si Xiaoru na nilamon. Ito. Anong uri ng kakila-kilabot na kapangyarihan ito? Ang layunin ng espada ay napaka-concentrate kaya ito ay natunaw. Ang susi sa gayong napakalaking puwersa, sa kanyang mga kamay, ay maaaring manipulahin ng walang kahirap-hirap. Ito ang kaharian ng Heart Sword. Ang kapangyarihan ng pagmamanipula. Siya ay nasa 20s pa lang, at talagang nalagpasan niya ang layunin ng espada sa antas ng emperador sa Heart Sword. Maraming malalakas na tao ang nakadarama na ang kanilang mga konsepto ay patuloy na nahuhugasan, bagamat alam din nila na ang 3,000 paraan, isa lang ang kinukuha. Ngunit hindi naririnig na makapunta sa ganoong limitasyon sa paraan ng Kendo tulad ni Ye Fan. Ang isang kabataang lalaki na may panloob na cultivation base at isang primordial spirit, na incompetent, ay maaaring makalusot sa kalangitan sa pamamagitan lamang ng pag-asa sa kanyang katawan at swordsmanship. Talagang hindi ito isang bagay na magagawa lamang ng talento. Ito ay kahit na ang babaeng Phoenix ay maaaring umasa sa apoy sa Nirvana, wala siyang magagawa tungkol sa ganap na kapangyarihang pagdurog na ito. Nadama ni Zifang at ng iba pang grupo ng mga magsasaka na napagpasyahan na ang labanan. Sa oras na ito, hindi interesado si Fan na pangalagaan ang buhay o kamatayan ni Xiaoru, gusto lang niyang magmadali sa clan meeting sa lalong madaling panahon. Nang malapit na niyang i-vibrate ang 12 pakpak ng direkta at lumipad sa pinakamabilis na bilis, bigla siyang nakaramdam ng puwersa na medyo nakakatakot sa kanya, at biglang lumitaw sa posisyon ni Xiaoru ngayon lang. Napakunot ang noo ni Ye Fan, sa pagkakataong ito ay hindi niya talaga inaasahan, hindi pa tapos, kumawala ang Golden Sword Intent Wave, at muling lumitaw ang boses ni Xiaoru. Nakarinig lang ng isang phoenix na kumakanta na bumasag sa kalangitan, isang nagniningas na pulang phoenix na ibon, hila-hila ang makukulay na balahibo ng phoenix, itinaas ang mga pakpak nito. Sa isang pares ng gintong phoenix. Mata, tumingin si Fenyo kay Ye Fan ng mayabang, at pagkatapos ay pumailang lang kay Jiu Shangtian. Kung saan ipinanganak ang ibong phoenix, mabilis na lumawak ang isang maapoy na pulang lotus na bulaklak mula sa ilang metro hanggang daan-daang metro, na namumulaklak sa kalangitan. Ang pulang lotus ay nagsusunog ng dugo. Hindi masisira ang pulang lotus phoenix na gininto ang katawan. Sa gitna ng Red Lotus, lumitaw ang figure ni Xiaoru, at ang kanyang asul na sutla ay talagang lumaki ng husto. Maging isang nagniningas na apoy, lumilipad kasama ng hangin. Sa likuran niya ay isang pares ng malalaking makukulay na pakpak ng phoenix na higit sa 10 metro ang lapad, na nagliliyab sa makukulay na apoy ng phoenix, ang temperatura at presyon ay mas malakas kaysa dati. Ito ay hindi maisip isang grupo ng natulala na ang mga powerhouse, akala nila natalo si Xiaoru, pero ngayon nalaman nilang may backer pa pala si Xiaoru. Muli, isa pang malakas na tao na nakalusot sa hangganan ng langit. Ang Red Lotus skill ng Phoenix Bloodline ay maaaring magsunog muli ng dugo. Para sa isang time, napabuntong hininga ang lahat, not to mention their understanding, the talent of the clan blood is too advantageous. Paano makakalukso ang ganitong uri ng kapangyarihang panlaban sa ilang antas sa maikling panahon? Paano ito magagawa ng mga ordinaryong monghe? Oo, kumunot ang noo ni Fan. Nalaman niya na ang pamimilit ni Xiaoru sa oras na ito ay katumbas ng kanyang superior na kabutihan. Mayroon siyang mas mahahalagang bagay na dapat gawin, ipaglaban siya ng buong lakas, at mamatay ng walang pagsisisi. Napangiti si Xiaoru ng buong pagmamalaki, sinasabi na ang dugo ng Shenlang clan ay hindi magagapi sa mundo, ngunit hindi naman talaga ito totoo, kaya lang ang ilang mga angkan ay hindi maaaring gumamit ng dugo sa sukdulan. Para
Halimbawa, ang pagsunog ng dugo ng aming pamilya Phoenix ay hindi lamang isang beses, hanggat ang kaluluwa ng Phoenix ay maaaring magising, ang pulang lotus ay maaaring magsunog ng dugo. Kung makakaligtas ka, maaari mong sabihin kina Zinner at Yuner mamaya. Ang pangalawang pagsunog ng dugo, hindi ito alamat sa angkan, Walang ekspresyon ng fan, nang walang anumang hindi kinakailangang kalokohan, nang itinaas niya ang kanyang kamay, ang napakalaking gintong lawa ay tumawid patungo sa Xiaoru. Parang gintong dragon, bumukas na puno ng matatalim na gilid ang malaking bibig ng. Inilunsad ni Rilumya ang isang mabangis na pag-atake sa makulay na phoenix sa pulang lotus. Ang phoenix bird ay walang takot, si Xiaoru ay nag-condense ng purple scorpion sword gamit ang isang kamay, at sinaksak ito patungo sa golden dragon. Red Lotus Fengming Sword. Ang libu-libong mga petals ng lotus ay lumipad, at pagkatapos ay mabilis na nag-condensed, umiikot at nagtipon sa isang lugar. Isang malaking phoenix bird phantom ang lumitaw, at sumugod sa gintong lawa kasama si Xiaoru. Ang mga sinag ng liwanag ay kumikislap, na parabang ang mundo ay kulay platinum. Kaagad pagkatapos, kumalat ang shockwave at tunog, at ang mga bundok sa lahat ng direksyon sa loob ng higit sa 10 kilometro ay nanginginig shock. Buhok. Sa lugar kung saan nangyari ang pagsabog, ang espasyo ay nabasag at nabalisa, na parabang isang piraso ng salamin ang nabasag at nagsanib mag-isa. Ang mga apoy. Si Xiaoru ay nakatayo sa gitna ng pagsabog, nakasimangot, tumingin sa silangan, at agad na inis. Tumatakbo ka na naman. Nakita kong naka-vibrate na si Yefan ng 12 pakpak ng espada, kaya pinili niyang umatras muna. Sa katunayan, ayaw niyang manalo o matalo kay Xiaoru. Dahil hindi niya kayang patayin si Xiaoru, gagamitin niya si Shan Ruoshui bilang panakip at pipiliin niyang direktang lumipad, ang pagliligtas sa mga tao ang pinakamahalagang bagay. Habang mabilis na lumipad palayo si Yefan, ang gintong lawa ay parang isang napakabilis na gumagalaw na gintong ulap, na tinangay patungo sa silangan. Humph! Ibinuga ni Xiaoru ang kanyang bibig, direktang nag-vibrate kay Feng Yu, naging streamer, at hinahabol siya. Isang grupo na lamang ng mga magsasaka ang natitira, pinapanood silang dalawa na mabilis na umalis. Ang eksena ng napuno ng dugo ang pagpupulong ng angkan, at tumindi ang magulong labanan. Parami ng parami ang mga nahawa ang tao ang nabaliw, at ang mga ninuno ng angkan at ang mga sinaunang martial arts masters ay dumanas din ng mabibigat na casualty kapag kaharap ang mga monghe ng pangkat ng Beishuan at Fenglinhai. Ito pa rin ang dalawang matagal ng ninuno na hinamak na gawin ito, mapaglaro at mayabang na tumitingin sa mga tao sa likod ng sekta, gamit ang kanilang cultivation base upang sugpuin ang mga miyembro ng clan. Bagamat ang angkan sa A. Lounge, mabilis na nakipag-usap si Su Qingzhou kay Ling Yue. Kapag sila ay lumabas upang makipaglaban, ito ay walang pinagkaiba sa pagpapadala sa kanila sa kamatayan. Maaari lamang nilang subukang humanap ng paraan para makontrol muna ang impeksyon. Iyon lang ang alam ko. Weiwei, sa tingin mo ba makukumpleto mo ang Great Array ng 28 Constellation of All Heavens? Si Su Qingzhou ay may maliliit na butil ng pawis sa kanyang noo, at naramdaman niya ang malakas na tibok ng kanyang puso. Tiningnan ni Ling Yue ang mga larawan at rune na iginuhit ng babae, at sumimangot. Imposibleng makumpleto ang buong porma sayon, sinusubukan kong maghanap ng paraan upang makakuha ng bahagi. Kung kaya nitong takpan ang disyerto na ito, posible pa rin na ang mga naglalakad na bangkay at lumilipad na mga insektong ito ay hindi makakilos ng napakabilis. Sa sandaling ito, isang malungkot na boses ang nagmula sa labas ng pinto, "Ate, Weiwei, kaya ka nagtago dito ah. Hayaan mo akong hanapin ito sandali." Kabanata 1809 na Glacier. 1809. Ye Feng. Si Su Qingzhou, Ling Yue, at ang tatlong anak na babae ni Mumumo ay nabigla. Bagamat alam nilang hindi ligtas ang lugar na ito, hindi nila inaasahan na iiwan ni Ye Feng ang napakaraming tao sa labas at tumakbo rito para hanapin sila. "Ate, pwede mo bang buksan ang pinto? Anong ginagawa mo?" Nakangiting tanong ni Ye Feng. Hindi umimik si Su Qingzhou, at direktang bumaril ng linya ng Xuanming True Essence, diretsyong pinalamig ang pinto. "Hoy, bakit?" Napabuntong hininga si Ye Feng. Agad na sumunod. Narinig ang isang kalabog, ang buong pinto ay sinipa ni Ye Feng, at nagkalat ang mga ice crystal at sawdust. Tumakbo si Ye Feng sa pinto na may masamang ngiti, pumasok sa lounge, tumingin. "Ye Feng, ikaw ay maling akala. Sa tingin mo ba ay masusupol mo ang mundo gamit ang virus na ito?" Naiinis na sabi ni Ling Yue. "Bakit hindi? Sa tulong ng mga Diyos at mga lalaki sa labas, maaari kong gawing mga bihag ang mga tao sa mundo. Nasa malapit lang ito. Kapag ang karamihan sa mga tao sa mundo ay nakontrol ko na, kayong mga tao ay magiging mga erehe. Ito ay magiging isang halimaw." Ngumisi si Ye Feng. Hindi napigil ang mapag-alitan ni Mumumo, "Pervert ka. Loko. Anong kabutihan ang naidudulot nito sa iyo?" Galit na nanlilisik si Ye Feng na may pulang mata, "Tumahimik ka. Ano ang alam mo? Naiintindihan mo ba? Ako ang apo ng Diyos ng digmaan, at ako ang kahalili ng Shenlang clan. Ang aking buhay ay dapat na puno ng kaluwalhatian at walang katulad na paggalang.
Kung hindi dahil sa hitsura nitong maldita na tulad ni Ye Fan, paano ako mapaparusahan? Iwanan. Paano ako magiging tao, multo o multo? Ngayong wala na ako, tatanungin mo ako kung bakit ko ginagawa ito. Haha. Siyempre, gusto kong maranasan ni Ye Fan ang lahat ng naranasan ko. Ah, oo. Sabi ni Feng, mabilis na lumabas ang iskarlata na enerhiya mula sa kanyang katawan, at ang buong banyo ay napuno ng madugong amoy. Su. Nagmamadaling pinrotektahan ni Qingzhou si Mumumu sa likod niya, at malamig na sinabi, sa tingin mo ba matatalo mo ang asawa ko kasama mo? Ano ang gagawin mo kapag natalo mo siya? Sapat na para talunin kayong lahat. Kahit mamatay ako, ayos lang ako. Hayaang mabuhay si Ye Fan kaysa mamatay. Itinaas ni Ye Feng ang kanyang kamay, at ang isang pagsabog ng kulay dugo na enerhiya ay naging mga galami, nagmamadali patungo kina Su Qingzhou at Mumumu. Su. Hinayla ni Qingzhou si Mumumu palayo, naglabas ng isang pagsabog ng Xuanming True Essence, at isang pag-agos ng malamig na hangin ang lumabas, sinusubukang palamigan si Ye Feng. Ngunit si Ye Feng ay agad na naglabas ng isa pang dugo. May kulay na pagsasanay, na direktang hamarang sa malamig na hangin. Nga pala, hindi mo pa nasusubukan. Ang Devil Serum, nabigay sa akin ng mga Diyos. Ngayon hayaan mong lahat kayo maging mga laruan ko. As. Nagsalita si Ye Feng, naglabas siya ng mga pagsabog ng makapal na ambon ng dugo, at ang buong katawan ay napuno ng dugo. Mabilis na napuno ng dugo ang lounge. Nang makita ito, Su. Mabilis na binasag ni Qingzhou ang bintana gamit ang kanyang palad at itinulak si Mumumu palabas. Umalis ka na dali. Weiwei, tumakas ka rin. Alam ni Mumumu na hindi siya makakatulong, kaya gumapang siya para magtago sa labas, nanginginig na pinapanood ang sitwasyon ng labanan sa lounge. Mabilis ding tumalon si Ling Yuwei, ngunit nang lumingon siya, natigilan siya. Xiao Shu, anong ginagawa mo? Su. Hindi tumakbo si Qingzhou, ngunit nakatayo sa kulay dugo na ambon, nakatingin kay Ye Feng na may malamig na ekspresyon. Hipag, hindi ka ba tumatakbo? Sabi ni Ye Feng na may mapaglarong ngiti. Huwag mong isipin na hindi ko ito nakikita, kung ang iyong virus ay nakakahawa, mayroong dugo kung saan-saan, at lahat ay dapat mahawa. Ngunit karamihan sa mga tao sa angkan ay gising, ibig sabihin, ang iyong demonyong serum ay hindi kasing ganda ng dugo ng angkan, at higit pa hindi mo ako mahahawaan ng iyong nagising na bloodline. Sabi ni Su Qingzhou. Si Ling Yuwei sa labas ay natigilan sandali, ngunit hindi niya ito pinansin. Nang lingunin niya, nalaman niyang parang ito nga ang nangyari. Iilan lamang ang mga nahawa ang clan master, tulad ni Ye Chunhua, na mga miyembro din ng pamilyang Shenlang. Karamihan sa kanila ay nahawahan ni Ye Feng na nanatili sa pamilyang Shenlang ng mahabang panahon at gumamit ng ilang espesyal na pamamaraan. Para naman sa ibang clan people, iilan lang ang nahawa. Mukhang malakas nga ang resistensya ng dugo ng clan. Talagang kalmado, at mayroon pa akong oras upang pag-aralan ito. Ngumisi si Ye Feng, ngunit, kahit na alam mo kung ano, hindi mo pa rin ito mapipigilan, ang aking maliliit na sanggol ay mahahawa sa buong mundo. Sabi ni Ye Feng, ang kanyang mga braso nang may panginginig ng boses, sa pagkakataong ito, daan-daang kulay dugo ng mga araw ang agad na binitawan, tumutusok patungo kay Su Qingzhou mula sa bawat anggulo. Ang lakas nito. Ang enerhiya ay malinaw na hindi mapigilan ng Su Qingzhou ngayon. Ate, Xiao Shu. Si Mumumo at Ling Yuwei sa labas ay nababalisa kaya hindi nila napigil ang mapasigaw. Ngunit ang mga mata ni Su Qingzhou ay nagpakita ng isang mahigpit na tingin, at isang marilag na nagyayelong asol na liwanag ang biglang lumabas sa kanyang buong katawan. Ang isang Xuanming True Essence ay parang isang ice blue na bagyo na nakapalibot kay Su Qingzhou. Ang Ice Crystal Whirlwind na ito ay direktang hamarang sa madugong mga araw ni Ye Feng. Ito ay kumunot ang noo ni Ye Feng, medyo nataranta. Sa oras na ito, mabilis ding nagbabago ang katawan ni Su Qingzhou. Ang dugo, buto, panloob na organo, at bawat selula ng kanyang katawan ay nawawala ng temperatura, at naging sobrang lamig. Sa loob lamang ng ilang segundo, ang mga mata ni Su Qingzhou ay naging ice blue, at ang kanyang mahabang buhok ay naging asul din, at ang kanyang katawan ay talagang nagpakita ng isang translucent crystal texture. Ang babae. Ang temperatura sa loob at labas ng buong lounge ay biglang bumaba sa zero, at parehong si Mumumo at Ling Yuwei sa labas ay nanginginig sa lamig. Ikaw ay, medyo nalilito si Ye Feng, hindi niya maintindihan kung ano ang nangyayari kay Su Qingzhou sa harap niya. Bagamat dahil sa mga daliri ng Xuanming clan, hindi niya makita si Su Qingzhou. Gayunpaman, kung isa sa alang-alang ang tunay na diwa ni Su Qingzhou ngayon, dapat na siya ay nasa kaharian ng Lycan. Pero, ngayon, talagang binigyan siya ni Su Qingzhou ng napakadelikadong aura. Hindi lamang si Ye Feng ang nagulat, ngunit si Ling Yuwei at Mumu sa labas ay nagulat. Ganon din si Mo. Tiningnan nila si Su Qingzhou na parang asul na kristal, kung hindi dahil sa buhok ng babae na nanginginig pa at gumagalaw ang katawan, iisipin talaga nila na ito ang ice sculpture ni Su Qingzhou. Nagulat ka ba? Walang emosyon ang boses ni Su Qingzhou, kasing lamig ng kanyang katawan, hindi ko pa ito nakita noon, ang paggising ng bloodline ni Xuanming ay soul. Ikaw, dapat makaramdam ng karangalan, ito ay mula noong natanto ko ito. Inilabas sa unang pagkakataon.
Nadistorbo ang mukha ni Ye Feng, at ngumiti siya ng mapait, ito pala ang pagkagising na estado ng bloodline ni Xuanming, kaya ano? Kahit ang cultivation level ni Xiao Ziner ay hindi makakatulong sa akin, linangin mo itong kaunti. Bakit, paano naman ang nagising na bloodline? Bago siya matapos magsalita, ang katawan ni Ye Feng ay nanginginig sandali, at ang buong katawan ay naging likidong kulay dugo, at biglang bumukas patungo kay Su Qingzhou. Tulad ng isang kulay dugong higanteng hayop, ibinuka ang dagwang bibig nito, at gustong balutin at lunukan si Su Qingzhou. Ang kulay dugong likidong katawan ni Ye Feng ay umatake sa kalahati, ngunit nalaman niyang ang kanyang pag-atake ay mabilis na tumitigil at pinatigas ng isang nagyayelong misteryosong kapangyarihan. Masyadong mababa ang temperatura sa paligid ng katawan ni Su Qingzhou, Xuanming ang kapangyarihan ay napakalakas din, naapektuhan na nito ang mga particle ng enerhiya ni Ye Feng at hindi na umaagos ng normal. Nabawi ni Ye Feng ang kanyang anyo ng tao ng may kahirapan, umatras ng 2 hakbang, hindi sigurado ang kanyang mga mata. Siya! Biglang nalaman na ang kanyang katawan ng dugong demonyo ay napapalibutan ng Xuanming Eye Soul na pagpigil ni Su Qingzhou. Kahit na mahina sa opensa ang Xuanming clan, mayroon itong napakalakas na depensa. Su! Nagkusa si Qingzhou na humakbang pasulong sa oras na ito, at sa bawat hakbang niya, ang lupa ay mabilis na nabubuo ng mas maraming kristal na yelo. Hindi man nakakaawa na mamatay ka, pero sa dugo, ikaw ang nakababatang kapatid ng asawa ko. Kaya, kung magagawa ko, hindi ko nais na patayin ka, at maaari akong mamatay sa kamay ng iba. Pero ngayon, ay mukhang wala na silang choice, dahil wala naman silang magagawa sa'yo, kailangan kong gawin. Hindi alam ni Ye Feng kung bakit, at isang matinding takot ang lumitaw sa kanyang puso. Inilagay niya ang talam ni Xuanbing sa kanyang leeg. Ang instinct na takot ay nagdulot ng pag-ikot ni Ye Feng, naging kulay dugo na likido, na nagbabalak na direktang tumakas. Pero, ang mga mata ni Su Qingzhou ay kumislap ng asul, at ang umaalon na Xuanming G-Force, ay umungal sa koridor sa labas ng buong lounge, at ang Ice Crystal Storm ay lumundag, direktang nagyayelo at nabasag ang pader. Basagin ang glacier. Ang kapangyarihan ng ang Xuanming ay nagmumula sa katawan ng babae, mula sa lahat ng direksyon, at maging sa mga pinagmumula ng tubig sa ilalim ng lupa, at ito ay bumubuhos ng walang kabuluhan. Ang asul-puting enerhiya sa gusali ay parang glacier sa ibabang impyerno, tulad ng isang panaginip, ngunit ito ay maganda na may malamig na pagpatay na layunin. Ang glacier ay mabilis na tumalon, na nilubog ang buong dagwang likidong katawan ni Ye Feng sa glacier torrent. Hindi. Huwag. Ayoko. Ano? Gatlang M. Malungkot na umungal si Ye Feng, pinaghalo sa mga alon ng yelo at nyebe, nalaman niyang hindi na talaga makontrol ang kanyang katawan, dahil itong glacial na tubig, maging ang kanyang kaluluwa ay nagyelo at nabasag. Ang huling pagkakataon bago nawalan ng malay. Segundo, si Ye Feng ay puno ng walang katapusang pagsisisi, ang kinasusuklaman lamang na si Su Qingzhou ay nagtago ng napakalalim. Ang dalawang babae. Sa labas ay natulala, si Ling Yuwei ay lalong natigilan, narinig niya mula sa mga salita ni Su Qingzhou, si Su Qingzhou ay sadyang nagtatago ng kanyang lakas noon pa. Kahit na nakikinig sa kanyang kahulugan, hindi alam ni Ye Fan na nagising niya ang Xuanming bloodline sa antas na ito. Kabanata 1810 Pananampalataya. Noong 1810. Nang tuluyang mawala ang hininga ni Ye Feng, mabilis na inilabas ni Su Qingzhou ang estado ng Xuanming Eye Soul, at pagkatapos na mabilis na bumalik sa normal na temperatura ang katawan, bumalik din ito sa orihinal nitong estado. Tanging. Naiwan itong mala ice cellar na lounge at corridor, na parabang ang lugar na ito ay minsang naguho ng polar ice at snow. Ang mga nahawa ang tao sa labas. Parang. Lumingon si Su Qingzhou at kumaway kina Ling Yuwei at mumumu sa labas, go. Lumipat sa media lounge sa backcourt sa timog. Natigilan sandali si Ling Yuwei, pagkatapos ay hinayla si Mumumu at lumipat kasama ang babae. Tumakbo ang tatlo sa media lounge, kung saan wala na ang mga taga-media, ang ilan ay desperadong lumabas para kunan ang eksena, gustong gumawa ng malaking balita pagkatapos nilang lumabas, at ang ilan ay tumakas lang. Weiwei, ipagpatuloy ang nangyari ngayon, patay na si Ye Feng ngayon, ang mga nahawa ang tao at lumilipad na insekto ay wala ng kontrol, dapat bumagal ang pagkalat, kailangan nating magmadali at pigilan ito, sabi ni Su Qingzhou. Tumango si Ling Yuwei, at ipinagpatuloy ang pagsusuri sa hindi pa natapos na porma sayon sa kanyang mesa. Mo. Naghihinala na nagtanong si Mumo, ate, bakit tayo sinadya? Ang kapangyarihan na ginamit ko ngayon, natatakot ako na maakit nito ang atensyon ng mga mula sa sinaunang mundo ng engkanto. Sumimangot si Su Qingzhou at nagsabi, ay hindi sapat ang lakas na harapin ang mga monghe na humuhubog sa mga espiritu at mahabang buhay, kaya dapat nilang pagtakpan ang kanilang kinaroroonan sa lalong madaling panahon. Natigilan si Mumumo, at hinangaan kung gaano kalmado ang matandang kapatid na babae, pero ate, napakalakas mo na. Hindi ko man lang alam na nagising ka pala ng iyong bloodline sa ganoong antas. Wala sa akin ang iyong talento. Su. Napabuntong hininga si Qingzhou, kung wala lang talaga siyang pagpipilian ngayon, magtatago pa rin siya. Mumo, at Weiwei, maaari mo ba akong tulungan na maglihim?
Huwag ipaalam sa ibang tao ang tungkol sa nangyari ngayon, maliban kung mapansin ito ng iba, sabi ni Su Qingzhou. Nagtaka si Mumumo, bakit, ate, nag-aalala ka ba na sisihin ka ng iyong bayaw sa pagpatay kay Ye Feng? Huwag kang magbiro, patay na ang taong iyon, at papatayin siya ng bayaw ko kahit nabuhay pa siya. Hindi. Si Ye Feng ay pinatay ko. Tama iyon, ngunit nagising ko ang kakayahan ng linya ng dugo ni Xuanming, ayaw kong masyadong maraming tao ang makaalam nito sa ngayon, sabi ni Su Qingzhou. Mo. Medyo natarante si Mumo, iniisip na walang tinatago ang ganoong magandang bagay. Pero, lumingon si Ling Yue at ngumiti ng may pag-iisip, Xiao Shu, talagang kinumbinsi kita. Ganito na simula pa noong mga araw ng iyong estudyante. Hindi pa rin nagbabago ang iyong black-bellied character, kailangan pa ba? Su Qingzhou binigyan niya siya ng galit na tingin, sumasang-ayon ka ba? Mula sa pananaw ng isang karibal, ayaw kong sumang-ayon, ngunit iniligtas mo ako, kaya kinailangan kong pumayag. Kinaikit ni Ling Yue ang kanyang mga mata. Si Mumumo noon. Medyo nalilito, dalawang kapatid na babae, ano ang pinag-uusapan ninyo? Ako ay isang mag-aaral sa kolehiyo at hindi ko maintindihan ito. Nakangiting sabi ni Ling Yue habang iginuhit ang larawan, Mumo. Hayaan mong sabihin ko sa iyo, babae. Hindi ka naman masyadong tanga o masyadong mahina, maaari ka lang maging pabigat sa mga lalaki. Kahit na maganda ka, maya-maya ay maiinip ka. Ngunit hindi ka maaaring maging masyadong matalino o masyadong malakas, dahil iyon ay mawawala ng gana sa mga lalaki na protektahan at maramdaman na nasa paligid sila ng mga babae. Walang sense of existence. Nang marinig ito, natigilan si Mumumo, at tumingin kay Su Qingzhou na may kaunting paghanga, ate. May itim ka talagang tiyan. Ipinakita ni Su Qingzhou ang kanyang mga ngipin kay Ling Yue, pinagalitan siya sa kanyang ginawa mabuti, napakalinaw, ngunit hindi mahalaga, basta't ipinangako mong hindi mo sasabihin kay Ye Fan. Siya. Gustong ipaalam kay Ye Fan na may kakayahan siyang maging pinakamahusay na internal helper, ngunit isa rin siyang maliit na babae na kailangang protektahan. Sa ganitong paraan lamang hindi mapapalaya ng mga lalaki ang kanilang mga sarili. Para sa kadahilanang ito, kahit na may kaunting trick, Su Qingzhou gayon din sa lahat ng mga gastos. Sa huli, ang lahat ay dahil mahal niya si Ye Fan higit sa anupaman. Ling Yue, malaki talaga ang bibig mo, bilisan mo at ayusin mo ang formation. Galit na sabi ni Su Qingzhou. Hindi ko naantala ang negosyo. Kinuha ni Ling Yue ang blueprint, tumayo at sinabing, sa totoo lang, alam ko na kung paano ayusin ang pormasayo na ito. Basta, harangin ang dalawang bahay ni Nashuazo at Bishuzu sa 7 lugar sa Hilaga. Harangan ang mga taong nahawa ang ito gamit ang pangunahing prinsipyo ng pagbuo ng 2 metrong yin-yang. Ngunit ang problema ngayon ay, una, kailangan nating lumabas at gamitin ang mga estatwa ng clan para iset up ang formation. Pangalawa, kailangan natin ng sapat na aura, o iba pang enerhiya, simulan at panatilihin ang mahusay na pormasayon. Sumimangot si Su Qingzhou, huwag na nating pag-usapan ang tungkol sa espiritual na enerhiya, ang sitwasyon ng labanan sa labas, lumabas tayo para ilipat ang rebulto. Natatakot ako na medyo hindi praktikal. Sa oras na ito, ang tatlo. Tumingin ang mga babae sa maliit na bintana. Ang malaking venue ay dumudugo na sa isang ilog. Ilang mga sinaunang mandirigma ng angkan ngunit. Ang mga Beishuan sect at Fenglin High Cultivator na nasa himpapawid ay hindi nagbigay ng pagkakataon, at ang mga cultivator ay sunod-sunod na bumaba upang labanan ang mga clan warrior. Bagaman maraming monghe sa sinaunang immortal na daigdig ng mga espiritu, at ang kanilang lakas sa pangkalahatan ay mas mataas, ngunit dahil ang dalawang ninuno ng mahabang buhay na kaharian ay hinamak na kumilos, ang mga ninuno at mga panginoon ng angkan ay hindi ganap na isang panig sa ngayon. Sa pamumuno ng mga dating miyembro ng mga sinaunang Diyos, ang mga ninuno ng 4 na pangunahing angkan tulad ni Ying Qiong, Ji Tianliu, at Huang Yuzhan, pati na rin ang iba pang mga ninuno ng angkan sa gitnang antas tulad ni Wei Bufan at Lei Dong, sila ay nakipaglaban ng desperadong at nakipaglaban ng may mataas na espiritu. Bagamat ang angkan. Dahil naniniwala ang angkan na walang mas malakas na tao sa mundong ito na makakatulong sa kanila, kaya kung gusto nilang mabuhay, lumaban lang sila hanggang kamatayan. Nakita ko ang isang puting gintong kulog na liwanag na kumikislap sa hangin ng ilang beses na sunod-sunod, tulad ng isang kidlat na kumikidlat mula sa kalangitan, ito ay si Ying Qiong, nakikipaglaban sa isang Beizuan sect elder. Si Bai Yan, isang mabuting kapatid ng daan-daan. Nang mga taon, ay biglang inatake at malubhang nasugatan sa lupa, na nagpagalit kay Ying Qiong. Ang mga mata ni Ying Qiong ay nagliliyab sa puting liwanag, at ang kapangyarihan ng White Emperor ay ganap na pinakawalan, at ang katawan ay puno ng marahas na bilis at kapangyarihan, tulad ng isang tigre na bumababa sa bundok. Pumunta ka sa impyerno. Matapos gumalaw si Ying Qiong na may tuloy-tuloy na pagkislap, bigla siyang umikot sa likod ng elder ng Northern Profound Sect sa Spirit Realm, at sinampal ang ulo ng elder ng puting gintong kuko ng tigre. Ang cultivation base ng Spiritual Realm Elder ay mas malalim kaysa kay Ying Qiong, at may tunog na, Keng, ang tunay na asensya ng Body Protector ay hamarang lamang sa suntok. Haha, ang White Tiger Clan, pero yun lang. Ngumisi si Elder,
tumalikod, at magpapatama na sana ng kidlat kay Ying Qiong, ngunit napag-alaman na si Ying Qiong ay bumagsak sa himpapawid, sumipa ng malakas gamit ang kapangyarihan ng White Emperor. Halika! Matapos matakpan ang pag-atake ng kulog ng matanda gamit ang isang paa. Hua Zukun. Gamit ang kanang kamay, mabilis niyang nil-arrow ang puting ilaw dito, at ang sound wave na binubuo ng kapangyarihan ng White Emperor ay umatake sa primordial spirit at internal organs ng Elder na parang kulog. Sa ganoong kalayuan, bagamat malalim ang paglilinang ng Elder na ito, ang kakaibang epekto ng sound wave ay bumulaga sa kanyang primordial spirit. Humph! Masyadong mabagal. Umakyat si Ying Qiong gamit ang isang flying kick, direktang sinipa ang katawan ng matanda nang walang proteksyon sa katawan at tinusok ito. Ang mga monghe ng pangkat ng Beishuan ay bahagyang nahuli. Hindi nila akalain na si Ying Qiong ang mananalo. Marami. Nakita ng mga clan master sa ibaba ang eksenang ito, at napalakas ang kanilang moral. Ang mga inapo ng White Tiger Clan, makinig. Ang mga taong ito ay walang cultivation base, at ang kanilang mga kasanayan sa pakikipaglaban ay mahirap. Wala tayong pagkakataong manalo. Ang dugo ng White Emperor ay hindi maaalis sa iyo at sa akin. Patayin. Si Ying Qiong ay umuungal na parang kulog, ang iba pang 12-12 ng mga elite ng angkan ng White Tiger na naruroon ay tumugon din ng may matinding pakikipaglaban. Null. Si Zhongfeng Linhai at ang dalawang ninuno ng pangkat ng Beishuan ay may napakasamang ekspresyon sa kanilang mga mukha. Bagamat hindi nila maintindihan ang sinasabi ni Ying Qiong, tiyak na hindi nila ito nagustuhan. Matandang ninuno, Loksha, pakiusap na makipaglaban. Ang master ng Northern Profound Sect, si Master Loksha, ay humakbang pasulong at pinaikit ang kanyang mga mata. Si Ancestor Xuanhai ay huminga ng mahina, ikaw ang ulo, huwag kang mahiya. Loksha. Kumpiyansa nang umiti si Zenren, as ordered. Pagtatapos ng kabanatang ito. For more updates, click on the notification bell.